Ang kwento ay nagsisimula sa royal capital ng Paluma, kung saan ilang demi-humans ang naglalagay ng mga kahon sa kargamento. Sinabihan sila ng isang lalaki na magmadali at kung hindi ay bubugbugin niya sila. Isang mangangalakal na nagngangalang Ban-Asa ang dumating at pinasalamatan sila sa pagpuno ng lahat ng kahon sa kanyang kargamento. Binigyan niya sila ng pera para sa kanilang trabaho at hiniling na maghintay sa loob ng hotel at tangkilikin ang pagkain, bago dumating ang isa pa niyang kargamento. Iniisip ng ibang mga mangangalakal na kakaiba siya dahil nagbibigay siya ng pera sa mga demi-humans, na itinuturing na mababang uri ng mga tao sa mundong ito at pinasalamatan siya ng isa sa mga demi-humans sa kanyang kabutihang loob sa kanila, kaso tumanggi na tanggapin ang pera. Sinabi ni Ban-Asa na nararapat sa kanila ang perang ito dahil pinaghirapan nila ito. Inilahad niya na hindi siya naniniwala sa kalokohan ng mga tao at demi-human at binigay sa kanya ang pera. Pinasalamatan siya ng pinuno at nagpasya silang pumunta sa hotel para kumain bago dumating ang iba pang kargamento. Pagkaalis nila ay tinawag siya ng ibang mangangalakal na ipokrito dahil pantay ang pagtrato niya sa mga tao at demi-humans. Nais ni Ban-Asa na gawing lugar ang mundong ito kung saan maaaring magkasundo ang mga tao at demi-humans, ngunit sinabi ng kanyang katulong na siya lang ang nag-iisip nito sa bayang ito. Biglang may kakaibang naramdaman siya sa kanyang katawan at nagtaka kung ano ito. Isang liwanag ang lumabas sa kanyang katawan at bigla siyang nawala sa harap ng kanyang katulong. Tumingin ang kanyang katulong sa likod at nagtaka kung nasaan si Ban-Asa kaso lumipat pala siya sa ibang mundo at ito ay sa mahiwagang kaharian ng Clear Road. Sinalubong siya ng isa sa mga santo ng kaharian at inihayag na sila ay nag-summon sa kanya bilang isang kandidato ng bayani. Sinabi sa kanya ng santo na malapit ng salakayin ng madilim na hukbo ang kanilang kaharian, at nag-summon sila ng mga bayani mula sa ibang mundo para tulungan sila sa labanang ito. Sinabi ni Ban-Asa na hindi siya bayani kundi isang simpleng mangangalakal lamang na namuhay ng mapayapa sa kanyang mundo. Hindi sila naniwala sa kanya at hiniling sa kanya na ilagay ang kanyang kamay sa mahiwagang kristal na bola upang masukat ang kanyang kapangyarihang mahika. Naniniwala sila na ang mga bayaning sinuman mula sa ibang mundo ay tumatanggap ng banal na biyaya mula sa mga Diyos, at ang kanilang mga kapangyarihan ay napakalawak na hindi ito makukuha ng isang ordinaryong tao sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Inilagay ni Ban-Asa ang kanyang kamay sa bola at lumabas ang kanyang mga estadistika ng mahika, subalit nagulat ang lahat sa nakita sa estadistika at napagtanto na ang bayani ay hindi pinagpala ng banal na kapahayagan, dahil ang mga estadistikang ito ay sa isang ganap na karaniwang tao. Sinabi ni Ban-Asa na inaasahan na niya ito, dahil sinabi na niya sa kanila na siya ay isang mangangalakal at hindi makapaniwala ang ibang mga santo na ang bayani ay sinuman na may pinakamababang kasanayan na level 1, at nagtataka kung ano ang mali sa sinaunang sumpa ng pagsaman. Biglang isa sa mga nagsaman ay tumanggap ng banal na kapahayagan mula sa mga Diyos, at ang bawat isa sa kanyang mga kasanayan sa antas isang ay umabot sa maksimum na 999 na puntos. Napagtanto nila na itong lalaki ang bayani na kanilang hinihintay at hiniling sa kanya na iligtas ang kanilang bansa sa kanyang napakalawak na kapangyarihang mahika. Hiningi ni Ban-Asa sa kanila na ibalik siya sa kanyang lumang mundo, dahil ayaw niyang manatili dito subalit hindi pinansin ng mga tao ang kanyang kahilingan at iniwan siyang nag-iisa na nagtataka sa kastilyo. Sa una ay hindi siya naniniwala na siya ay nasa ibang mundo, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na kailangan niyang makipagkita sa hari upang linawin ang kanyang mga pagdududa at tinanong niya ang hari, at inihayag ng kanyang alalay na siya ay sinuman sa mundong ito sa pamamagitan ng isang pintuang naisara na at hindi na maaaring buksan muli. Nagulat si Ban-Asa at nagtaka kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo, ngunit inihayag ng alalay na ang kanilang mundo ay walang sapat na kapangyarihang mana, na ginagamit upang magbukas ng bagong pintuan. Binigyan siya ng pahintulot na manirahan sa kanilang mundo at inalok siya ng lugar sa De La Visa, ngunit may kondisyon na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa pagkakamaling nagawa nila. Pagkatapos ay tinanggihan siya ng hari bilang bayani at ipinadala siya sa De La Visa Forest. Sa daan ay tinanong niya ang demi-human na nagdadala sa kanya tungkol sa mundong ito, at inihayag ng demi-human na pinagbawalan siyang makipag-usap sa kanya hanggang sa may baba niya ito sa gubat. Iniisip ni Ban-Asa na ang demi-human ay alipin tulad sa kanyang mundo, ngunit tumawa lang ang demi-human sa pagbunyag na walang ganoong bagay sa mundong ito at sa katunayan, magkasamang nabubuhay ang lahat ng tao at demi-humans sa mundong ito.
Dumating sila sa De La Visa Forest at binigyan siya ng demi-human ng isang walang hangganang bag na sinabi ng hari na ibigay sa kanya, at natuwa siya na makita ang walang hangganang bag sa mundong ito. Inihayag ng demi-human na mayroon itong lahat ng kinakailangang bagay sa loob, kabilang ang pera at pagkain na tutulong sa kanya na mabuhay ng sandali sa mundong ito at nagpa siya ang demi-human na iwanan ang lugar at nag-alok ng payo kay Ban-Asa na umalis sa gubat na ito sa lalong madaling panahon, kung nais niyang mabuhay ng matagal. Nagulat si Ban-Asa ngunit nagpa siya na itulak ito palayo, dahil naniniwala siyang hindi niya alam ang anumang lugar sa kahariang ito na mapupuntahan at binuksan niya ang bag at natuwa na ito ay gumana na tulad sa kanyang mundo. Tiningnan niya ang mga estadistika at ang mga bagay na natanggap niya bilang regalo mula sa hari. Nagpa siya siyang kumuha ng isang espada sakaling magkaroon ng emergency subalit nagulat nang makita ang ilang slime na lumitaw sa likuran nila. Naniniwala siya na ang mga slime ay mababang uri ng nilalang at hindi siya aatakihin, ngunit ginamit niya ang kanyang espada nang subukan nilang pagsamahin ang kanilang sarili sa kanyang katawan. Biglang lumitaw ang mga estadistika at inihayag na tumaas ang kanyang antas mula level 1 patungong level 2. Hindi makapaniwala si Ban-Asa sa kanyang nakikita, dahil sinabi sa kanya na ang pinakamataas na antas sa mundong ito ay level 1 at ipinapakita sa kanya ng mga estadistika ang kanyang mga kapangyarihan na level 2 at ang mga kasanayan kasama ang mga puntos, ngunit nagulat siya sa simbolo ng walang hanggan at nagtaka kung ano ito. Biglang napagtanto niya na nakakuha siya ng bagong kasanayan na maaari niyang gamitin para makipag-usap sa sistema. Agad niya itong inaktibo at sinimulang sabihin sa kanya ng sistema ang tungkol sa mga mahika na kasanayan na nakuha niya sa pagtaas ng antas. Hindi makapaniwala si Ban-Asa na nakakuha siya ng maraming spells sa pagpatay lamang sa mga mababang slimes, ngunit nagpa siya siyang magtungo sa gubat para maghanap ng ligtas na lugar kung saan maaari niyang protektahan ang kanyang sarili. Binalaan siya ng sistema na huwag ituloy dahil ang De La Visa Forest ay kontaminado ng mataas na konsentrasyon ng malaysium. Nagtanong si Ban-Asa tungkol dito at ipinahayag ng sistema na ang malaysium ay isang pangkalahatang termino para sa likido o gas, na mga sangkap na inilalabas at kumakalat ng mga demonyo na nagdudulot ng pinsala sa humanoid na lahi. Gayunpaman, sinabi ng sistema na maaari niyang linisin ito para sa kanya kung gusto niya subalit ang spell na gagamitin nito ay kakainin ang isang ikatlong bahagi ng kanyang mahika. Hindi inaalala ni Ban-Asa ang kanyang mahika at hiniling dito na gawin ito. Ginawa ito ng sistema at nilinis ang gubat gamit ang isang napakalawak na mahika na bilog. Hindi makapaniwala si Ban-Asa sa lakas ng mahika kaso nagulat siya nang sabihin ng sistema na tumaas ang kanyang antas. Samantala sa loob ng palasyo, nagagalit ang unang prinsesa sa hari dahil hindi nila maayos na trinato ang sinuman na kandidato na bayani, at iniisip na kung hindi nila siya aalagaan siya ay papatayin sa kamay ng madilim na hukbo at di inaalala ng hari si Ban-Asa at sinabi na siya ay basurang hindi maaaring maging kanilang bayani. Biglang dumating ang isa sa mga santo at inihayag na natagpuan nila ang ebidensya na ang pinakamataas na banal na mahika sa lahat at ito ay ang paglilinis ay kamakailan lang ginamit. Sa una ay naniwala ang hari na ang bayaning may gininto ang buhok ang gumamit ng sumpa, ngunit nagulat siya nang ihayag ng santo na ito ay ginamit sa De La Visa Forest sa Hilaga. Sa gubat tinitingnan ni Ban-Asa ang kanyang mga estadistika at hindi makapaniwala na siya ay tumaas ng antas ng hindi pumapatay ng anumang halimaw. Naniniwala siya na maaari siyang tumaas ng antas sa pamamagitan ng paggamit ng mahika sa mundong ito at hiniling sa sistema na ipakita ang kanyang natitirang mahika. Ginawa ito ng sistema at hindi siya makapaniwala na buong naibalik ang lahat ng kanyang mahika. Pagkatapos ay inirekomenda ng sistema sa kanya ang isang mahika na pagbabago ng anyo, naniniwalang ito ay magiging kapakipakinabang para sa kanya. Pumayag si Ban-Asa at ginawa siyang isang magandang babae ng sistema. Tinitingnan ni Ban-Asa ang sukat at naniniwala siyang magdudulot ito ng maraming problema para sa kanya at pagkatapos, ginawa siyang lalaki ng sistema na sa tingin niya ay mahusay at naniniwalang walang makakakilala sa kanya sa ganitong anyo. Ininform din siya ng sistema na maaari siyang gumamit ng mahika ng teleportation at hiniling niya dito na gawin ito sa pamamagitan ng pag-teleport sa kanya pabalik sa kaharian. Ginawa ito ng sistema at natuwa si Ban-Asa na mayroon siyang kamanghamanghang mahika, ngunit nalungkot pagkatapos na pagtanto na hindi ito maaaring magdala sa kanya pabalik sa kanyang sariling mundo. Nagpasya siya na tumungo sa Adventure Guild upang siya ay makapagparehistro bilang isang adventurer at kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga ibinigay na quest.
Pumasok siya sa guild at ininform siya ng babae sa guild tungkol sa mga patakaran ng pagpaparehistro. Tinanong siya nito tungkol sa kanyang pangalan, at itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghahayag na ang pangalan niya ay si Flyo. Iniabot sa kanya ng babae ang isang badge at sinabi sa kanya na itago ito sa paligid niya, dahil ito ay ginagamit upang matukoy ang ranggo ng isang adventurer. Ginawa ito ni Flyo at tumungo sa board upang maghanap ng quest na bagay sa kanyang ranggo. Ngunit nagulat pagkatapos makita ang isang maliit na batang babae na humihiling sa iba na ihatid siya sa De La Visa Forest. Handang magbayad ang babae para sa quest na ito at inihayag na doon nakatira ang kanyang pamilya, ngunit walang mga adventurer ang handang tanggapin ang trabahong ito dahil naniniwala sila na puno ng mga demonyo ang De La Visa Forest na hindi nila kayang talunin. Tinanggap ni Flyo ang kanyang alok at pumayag na ihatid siya doon. Hindi makapaniwala ang babae at iniisip niyang nagsisinungaling siya, ngunit sinabi ni Flyo na maaari niyang ihatid siya doon gamit ang kanyang mahika ng teleportation. Ang ibang mga adventurer ay nagulat sa paghahayag na ito at hindi makapaniwala na ang batang ito ay maaaring gumamit ng isang alamat na sumpa, na nagpabatid kay Flyo na ang sumpa ng teleportation ay hindi para sa mga baguhan. Dumating si Bellyrosa na isang Royal Knight, kasama ang kanyang mga kaibigan at hinamon si Flyo na patunayan ang kanyang mga salita. Sinabi niya na ang sumpa ng teleportation ay isang advanced na sumpa na maaari lamang gamitin ng mga mataas na antas na mga mage. Naniniwala ang kanyang mga kaibigan na siya ay isang masamang tao na mahilig sa mga babae, ngunit sinabi ni Flyo na hindi siya nagsisinungaling at hiniling sa kanila na lumabas, dahil hindi magiging mabuti para sa kanya na ipakita ang sumpa ng teleportation sa harap ng lahat ng mga adventurer. Ginawa ito ng grupo, at agad na dinala ni Flyo ang mga ito sa De La Visa Forest gamit ang kanyang kakayahan ng teleportation. Nagulat ang mga babae dito at naniwala na siya ay dapat na isang mage ng pinakamataas na order. Humingi ng paumanhin si Bellyrosa sa kanya sa hindi pagpapahalaga sa kanyang mga salita at sa pagiging bastos sa kanya, ngunit nagulat pagkatapos ibunyag ng batang babae na wala na ang malisyam sa gubat. Biglang habang nagsisimula si Flyo na ibunyag na siya ang naglinis ng gubat na ito, sinabihan siya ng sistema na huwag ibahagi ang impormasyon sa mga demonyo at pinapalibutan ng lahat ng mga babae ang maliit na batang babae gamit ang kanilang mga sandata, at inihayag ni Bellyrosa na ang maliit na batang babae ay isang demonyo na gumagamit ng kakayahan upang itago ang kanyang tunay na anyo. Sinimulan nilang atakihin siya, ngunit nagbago ang maliit na batang babae sa kanyang anyong demonyo at ibinunyag na ang kanyang pangalan ay Fenris, at siya ang nakababatang kapatid na babae ni Feng Errol ng Infernal 4. Hindi makapaniwala si Bellyrosa na sila ay nasa harapan ng isang makapangyarihang demonyong Lupin at napagtanto na sila ay walang laban sa kanya. Agad na binaril ni Fenris ang kanyang malisyam sa kanila at nahulog ang lahat ng mga babae bago pa man nila ito makontra, ngunit nagulat siya na walang epekto ang kanyang malisyam kay Flyo. Nagalit siya at sinubukan na kainin sila, ngunit nailigtas ni Flyo ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanila sa kaharian gamit ang maika ng teleportation. Naghahanda siyang subukan ang bawat isa sa kanyang mga spell at si Fenry ay sinusubukan siyang pigilan subalit wala itong saysay, dahil ginamit ni Flyo ang spell na tinatawag na Meteoric Leap para ilunsad ang sarili sa langit. Nagulat si Flyo sa galing ng kanyang paggamit ng kapangyarihan at ginamit ang isa pang kakayahan para ipagtanggol ang sarili. Pinakita rin ni Fenry na siya ay mahusay din nang siya ay lumipat ng lokasyon para makaiwas sa whirlwind ni Flyo, ngunit gumamit si Flyo ng gravitational spell para pigilan siya sa paggalaw. Nagulat si Fenry sa lakas niya at desperado na hinanap ni Flyo sa lahat ng kanyang mga spells ang isa na makakatigil kay Fenry. Iminungkahi ng kanyang sistema na gamitin niya ang subjugation magic, isang mahika na nagpapasunod sa target at pinapahintulot kay Flyo na kontrolin ang mga iniisip at galaw nito. Tumanggi si Flyo na gamitin ang ganitong uri ng mahika kaso paubos na ang oras dahil malapit nang makawala si Fenry. Patuloy siyang sumubok gumamit ng mga spells ngunit patuloy itong pinigilan ng sistema ni Flyo at tila malapit na siyang makawala kaya muling iminungkahi ng sistema na gamitin niya ang subjugation magic. Paulit-ulit itong sinasabi ng sistema kaya patuloy ang pagtanggi ni Flyo dahil bagong tao lang siya sa mundong ito, at ayaw niyang magdala ng ganitong uri ng katiwalian mula sa kanyang dating mundo at sa wakas, umamin si Fenry na wala siyang mahika na makakapagpalaya sa kanya at sinabi na lang kay Flyo na tapusin na ang kanyang buhay.
Tumanggi si Fleo na gawin ito at habang ipinapaliwanag niya na sa simula pa lamang ay ayaw niya talagang lumaban, nagulat si Fenry nang palayain niya ito kaya't naman ay ipinaalam ni Fenry na siya ay isang mandirigma ng mga demonyo na nakikipaglaban sa mga tao. Ipinaliwanag ni Fleo na hindi siya nag-aalala kung ang isang tao ay tao o demonyo at hindi lang talaga siya pabor sa pagpatay sa isang sumuko na. Nagulat si Fenry sa kabaitan niya at binawi niya ang kanyang beast transformation para bumalik sa pagiging tao. Inalok ni Fleo na palayain siya ngunit nais niya itong mangako na hindi na siya mang-istorbo pa ng ibang tao. Kinapa niya ang kanyang walang hanggang bag para sa ilang damit para kay Fenry, ngunit naubos ang kanyang mahika at nakatulog siya ng gabing iyon. Pinagmasdan ni Fleo ang iba't ibang uri ng mahika na mayroon siya at napaisip kung paano hindi makapaniwala ang mga tao nang marinig na kaya niyang mag-teleport. Nagtataka siya kung bakit siya may ganitong makapangyarihang mahika at nagising si Fen at nagtaka kung paano siya natalo kahit na lumalaban siya sa mahika. Napagtanto niyang ginagamot siya ni Fleo habang siya ay natutulog at itinuro na ang ibang tao ay malamang na pinatay na siya at kinuha ang kanyang balat. Hindi ginawa ni Fleo ito kaya nangako siyang hindi na muli makipaglaban sa mga tao at bukod dito, ipinakita ni Fleo ang napakalaking kapangyarihan kaya nagpa siyang kilalanin siya bilang kanyang Panginoon. Nangako siyang ilaan ang kanyang buhay bilang pagtanaw ng utang na loob, ngunit sinabi ni Fleo na ayos lang at hindi kinakailangan at hindi siya bumigay at nag-alok pa rin na maging kanyang alipin ng kusa. Tumanggi si Fleo na magkaroon ng anumang alipin, ngunit nagpasya siya na kung hindi siya maaaring maglingkod sa kanya ay wala nang natitirang dahilan para mabuhay pa at pinigilan siya ni Fleo at pumayag na hayaan siyang sumama sa kanya. Kinalaunan ay ibinahagi ni Fleo ang lahat tungkol sa kung paano siya tinawag at nabigo na maging kandidato bilang bayani dahil wala siyang kakayahan, ipinakita niya kung ano talaga ang kanyang hitsura at ipinaliwanag na hindi niya alam ang susunod niyang gagawin. Sinabi niya na baka pagsisihan niya ang pagsunod sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang lahi ay nabubuhay lamang para sa kanilang kinikilalang Panginoon, kahit sino pa siya o saan man siya nanggaling at nagsumpa siya na palaging magiging tapat sa kanya. Muling pumayag si Fleo na manatili siya sa kanyang tabi at hindi na maaaring maging mas masaya pa siya. Sa kastilyo ay nadismaya ang hari nang marinig na hinayaan lang ng tinaguri ang Golden Hero na mapuksa ang mga tropang pinamumunuan niya. Sinisi ng bayani ang mga sundalo sa kanilang pagpanik at ipinaliwanag na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas sila. Umalis siya ngunit may isang sundalo na nagsabi sa hari na ang bayani ay nakaupo lang sa likod ng hukbo sa buong oras at tumakas habang nakikipaglaban ang lahat. Sinisi niya ang lahat sa kanilang pagkatalo at mukhang masama ito, kaya nagsimula ang ilang tropa na magalit sa bayani at nang mag-isa ang bayani, nagnitngit siya sa galit dahil walang pagbuti ang kanyang mga kakayahan kahit matapos ang isang buwan ng pagsasanay. Kaya niyang lumaban sa mahihinang halimaw ngunit wala siyang magawa laban sa anumang nilalang na may kakayahang lumaban. Biglang dumating ang lingkod ng bayani na nagngangalang Soya para batiin siya at ito'y talagang mapanlamang, dahil sa inaya niya ito na sumama sa kanya para magpakasasa sa luho gamit ang pera ng kastilyo. Kinabukasan, nagpa siya si Fleo na pumunta sa Adventurers Guild para kumita ng pera subalit hindi pa rin siya masanay na tawagin siyang master nito. Napagkamalan sila ng isang mangangalakal na mag-asawa kaya naisip ni Fleo na baka mas madali silang maglakbay ng hindi mukhang nakakahinala kung magpanggap silang mag-asawa. Masayang pumayag si Fenry na maging asawa niya dahil pangarap ng isang lapon na magkaroon ng malakas na asawa. Sinubukan ni Fleo na ipaalala sa kanya na magkunwari lang sila kaso huli na dahil tinatawag na siyang darling ni Fenry. Sa Adventurers Guild ay nakakuha si Fenry ng sarili niyang Adventurous Tag at ang pagkakaroon ng mga katugmang access kasama si Fleo, ay nagpaalala kay Fenry sa isang ritual ng kasal sa kanilang lahi na mga lupan, kung saan ang magkapareha ay lumulunok ng mga buto ng kanilang nahunting na mga biktima. Swerte para sa ating bida, ang pag-iisip niya ay naputol ng hingin ng receptionist sa guild ang pangalan ni Fenry. Tumawag si Fenry sa babaeng tao habang ipinagmamalaki niyang sasabihin ang kanyang tunay na pangalan, ngunit pinutol siya ni Fleo at inirehistro siya sa ilalim ng pangalang Rez. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Fleo na kailangan niyang mabuhay bilang isang tao mula ngayon, kaya kailangan niyang masanay sa paggamit ng mga pekeng pangalan at biglang inanunsyo na may isang urgent na quest sa guild upang pigilan ang ilang Psycho Bears na makapasok sa lungsod. Lahat ng adventurers ay natatakot dahil ang mga Psycho Bears ang sumisira sa hukbo ng bayani.
Ito ay isang emergency kung saan ang mga adventurers ng anumang ranggo ay maaaring tumanggap ng trabaho at upang hikayatin na may tumanggap nito ay magbabayad ang guild ng 10 beses sa karaniwang halaga kada bear. Malinaw na napaka-profitable ng trabaho, ngunit nag-alinlangan si Fleo kung kaya niya ito at iminungkahi ni Ray na siya mismo ang tatalo sa mga Psycho Bears at ito ang magpapatunay kung gaano kalakas si Fleo, dahil siya ang nakatalo sa kanya. Nag-teleport sila Fleo sa gubat kung saan nila makikita ang mga bear, at may isang bakanteng bahay roon na sinabi ng guild na maaari nilang gamitin bilang base at sigurado si Ray na kaya niya ang labanan mag-isa, ngunit tumanggi si Fleo na pabayaan siya. Bukod dito ay mayroon din siyang ilang spells na nais niyang subukan, kaya masaya si Ray na magkasama sila at bigla nilang narinig ang sigaw at natagpuan ang grupo ng mga knights mula kanina na pinapalibutan ng mga Psycho Bears. Natatandaan sila ni Ray at gusto lang niyang baliwalain ang mga kahabag-habag na mahihina. Ang malakas na babae ay nasa masamang kalagayan ngunit sinusubukan pa ring lumaban at napunta siya sa masamang sitwasyon, ngunit swerte para sa mga knight, ang mga Psycho Bears ay bumagsak ng isang atake. Isang mapanganib na bear na lang ang natitira, subalit natalo ito ni Ray at ideya ni Fleo na iligtas sila kaya naisip ni Ray na masyado lang siyang mabait at nagpapasalamat ang lahat ng knights, at ipinaliwanag nila na nag-aalala sila kung ano ang maaaring nangyari kay Fleo. Natatakot si Fleo na baka malaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Ray kaya't ipinakilala niya siya bilang kanyang kasama sa paglalakbay. Nais ni Ray na ipakilala siya bilang kanyang asawa kaso sila ay muling naputol ng isa pang Psycho Bear. Diretso itong sumugod kay Ray subalit binagsak niya ito sa isang nakakatakot na titig. Nagkunwari si Ray na hindi niya alam kung ano ang nangyari at tumatango ang bear nang ipinapalagay nila na ito ay sumuko. Nagpasya silang kunin ito bilang alaga pero ikinagulat ito ng mga knights dahil ang mga Psycho Bears ay sapat na mabangis upang talunin ang hukbo ng bayani. Sinabi ni Ray na ito ay mas malaking dahilan upang kunin ito bilang kanilang alaga, ngunit gusto ni Fleo ang ideya na pigilan ito mula sa pagdulot ng pinsala sa iba at nilagyan ni Fleo ng kwelyo ang bear na pipigil dito na magwala, at ginamit niya ang spell na shapeshift para baguhin ang itsura nito upang hindi ito masyadong kapansin-pansin. Sinubukan nilang mag-isip ng pangalan para dito, ngunit hindi makapaniwala ang mga knights kung paano nila madaling napaamo ang gayong mabangis na hayop. Pagkatapos ay nagpasalamat ang mga knights kay Fleo sa muling pagligtas sa kanila at ipinakilala nila ang kanilang mga sarili. Bukod kay Bellosa ay naroon din si Blossom at ito ang malakas na mandirigma, si Balano na isang witch at ang dating magsasaka na si Bierry at ipinahayag ng mga knights na nais nila si Fleo na turuan sila kung paano lumaban. Nagalit ang Golden Hero nang mabigo ang kanyang hukbo kaya nagdeklara siyang hindi na niya muli pangungunahan ang anumang puwersa laban sa Dark One, tanging magbabago lamang ang kanyang isip kung makakita siya ng mga taong mapagkakatiwalaan niyang paglilingkuran siya. Nagkulong ang Golden Hero sa kanyang kwarto hanggang sa dumating ang panahong ito, kaya nagutos ang hari sa lahat ng mga knights na italaga ang kanilang mga sarili sa pakikipaglaban hanggang sa makaya nilang talunin ang mga nilalang sa antas ng mga Psycho Bear. Hindi man lamang nila magapi ang isang Psycho Bear ng magkakasama, kaya kailangan nila ang tulong ni Fleo at napag-isipan ni Fleo kung paano niya hindi talaga alam kung paano gumagana ang mahika sa lahat, kaya walang pag-asang makakapagturo siya kahit kanino. Habang abala ang isip ni Ri sa ibang bagay dahil sa selos niya sa mga babaeng lumalapit kay Fleo, nagpasya si Fleo na sabihin sa kanila na si Ray ang kanyang asawa at nais lamang nilang mamuhay ng tahimik at mapayapa kasama siya. Umatras ang mga knights nang maintindihan nila ang sitwasyon at si Boris na isa sa mga knights, ang nagmungkahi na tulungan sila ni Fleo at binigyang diin niya na bilang asawa niya, alam niya higit kanino man na si Fleo ay mabait na tao na hindi kayang pabayaan ang nangangailangan. Bagamat alam ni Fleo na hindi niya talaga kayang magturo ng hindi niya alam, nakikita niyang kailangan talaga nila ng tulong niya at ipinaliwanag niya na maaaring hindi siya magaling na guro, ngunit pumayag siyang maturuan sila. Tuwa na tuwa ang mga babae ngunit may isa pa silang hiling at kailangan nila ng matuluyan at handa silang magbayad ng upa para sa isang sulok ng sala. Naisip ni Reyes na magandang ideya ito dahil maraming silid at maaari silang magtabi ni Fleo sa pagtulog dahil sila ay mag-asawa. Sa ibang lugar, iniulat sa Dark One na ang taong nagtanggal sa mga demonyo at naglinis ng Deza Forest ay hindi bahagi ng kaharian ng Cairo kundi isang individual lamang. Nagulat ang Dark One nang marinig na may isang tao na sapat ang lakas ng mahika upang agad na mapuksa ang mga demonyo,
nagpasya siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin at dakpin ang taong ito sa anumang dahilan. Kinabukasan ay nagising si Fleo at nadatnan niyang nakatitig sa kanya si Riz habang siya'y natutulog at nang tanungin niya kung bakit, sinagot siya ni Riz na sila ay mag-asawa na ngayon kaya normal lang natitigan niya siya habang natutulog. Nagkaroon tayo ng pagbabalik tanaw sa nakaraang gabi kung saan handang-handa na si Riz na dalhin sa Pound Town bilang asawa ni Fleo, ngunit hindi pa rin matanggap ni Fleo ang buong kasunduan bilang totoo kaya't tumanggi siyang makisama sa kanya sa gabi. Medyo nasaktan si Riz sa pagtanggi niya, ngunit tiniyak sa kanya ni Fleo na hindi dahil ayaw niya kay Riz, ngunit maraming hakbang pa ang kailangang gawin bago ang paggawa ng anak ay maisaalang-alang at sa ngayon, plano niyang matulog sa pasilyo para magkaroon si Riz ng kwarto para sa kanyang sarili. Subalit sinabi ni Riz na magsisimula ng maghinala sina Bale at ang iba pa kung tatanggi si Fleo na matulog sa iisang kwarto kasama siya, dahil dito ay napilitan si Fleo na manatili kasama siya habang nandito sila. Kahit na hindi pa maaaring mangyari ang pagpaparami ay gusto ni Riz na gumawa ng mabuti para kay Fleo kaya nag-alok siya na tulungan siyang magbihis para sa araw. Hindi kailangan ni Fleo ng tulong niya pero dahil hindi naman ito masama, hindi siya tumutol nang tanggalin ni Riz ang kanyang damit. Ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Bose sa kwarto at sa nakitang sitwasyon, naramdaman niyang may nakita siyang hindi niya dapat makita at agad na umalis at kalaunan, nagsimula silang magsanay ayon sa kanilang napagkasundoan subalit nang makaharap ni Bale ang isang higanteng baboy ramo, tumakbo siya palayo pag-atake nito sa kanya. Sinubukan ng mandirigma na manguna bilang tagapinsala pero sa isang iglap, naubos agad ang kanyang mga galaw dahil iyon lang ang kanyang alam na gawin at bago siya masaktan ay sinabi ni Rick kay Bale na tigilan ang pagiging walang silbi at gamitin ang kanyang mahika para tumulong, kaya't naglabas siya ng isang pananggalang na sumpa na nakaharang sa pag-atake ng baboy ramo. Pagkatapos ay sinabi ni Fleo kay Bale na barilin ang baboy ramo subalit nang gawin niya ito, iyon lang ang pinsalang nagawa ng pana at ligtas sabihin na ang koponang ito ay talagang hindi mahusay sa labanan at dahil magtatagal pa sila dito, nag-alok si Fleo sa mga babae ng isang kwarto sa bahay dahil pagmamay-ari na niya ito bilang bahagi ng kanyang gantimpala mula sa quest ng Psycho Bear. Hindi niya maaaring hayaang matulog sila sa sahig magpakailanman at talagang nagpapasalamat sila sa kanyang pag-aalala. Biglang dumating si Riz at sinabing tapos na niyang ihanda ang tanghalian kaya dapat na silang kumain, ngunit hindi pa nakakapasok si Riz sa kusina dati kaya hindi niya alam ang konsepto ng pagluluto ng pagkain. Ayaw ni Fleo na magkaroon sila ng food poisoning kaya iminungkahi niya na lutuin nila ang karne, ngunit hindi niya pababayaan na si Ri ang magluto dahil siguradong masunog ito hanggang sa maging abo kung susubukan niya. Nag-alok si Bale na tulungan siya sa paghahanda ng pagkain at pagkatapos ng ilang oras, sa wakas ay handa na ang buong pagkain at lahat ay nag-iisip na maganda ang hitsura nito kaya't pinuri nila ang kahangahangang kasanayan sa pagluluto ni Fleo, subalit hindi niya maaaring kunin ang lahat ng credit dahil si Bale ay magaling din palang magluto. Nagseselo si Riz sa lahat ng papuri na natatanggap ni Bale dahil siya ang dapat na asawa rito. Nahihiya si Bale sa lahat ng papuri at ipinaliwanag niya na mas magaling siya sa pagluluto kaysa sa paggamit ng espada, na alam na ng lahat. Nagmula siya sa isang bumagsak na pamilyang noble at mahirap ang panahon kaya hindi sila makapag-hire ng chef kaya kinailangan ni Bale na matutong magluto ng kanyang pagkain, lahat ay sumubsob at masarap ang pagkain gaya ng itsura nito. Kaso nag-alangan pa rin si Ri na magtiwala sa pagkain dahil siya ay istriktong anti-vegetarian subalit dahil si Flea ang gumawa ng salad, doon ay sinubukan niya ito at hindi naman ito masama at mamaya ay dinala ni Fleo ang lahat ng sobrang baboy na kanilang napatay habang nangangaso sa guild, para tasahin at nagsisimula na siyang makakuha ng atensyon kung gaano kabilis para sa kanya na mapabagsak ang mga higanteng iyon. Naghihintay silang matasa ang kanilang guild kaya tinanong ni Ri si Fleo kung ayos lang ba kung pupunta siya sa bayan sandali, wala siyang problema dito dahil may aasikasuhin daw siya at nilapitan din siya ng isang empleyado ng guild na nagngangalang Lith na gustong pag-usapan ang ilang bagay. Kaya sinabi niya na dapat silang magkita muli pagkatapos niyang matapos. Pagkaalis ni Fleo ay determinado si Riz na simulan ang kanyang pagsasanay sa lahat ng bagay at samantala, nakikipag-usap si Fleo kay Lilith na nagsabi sa kanya na siya ay naging tanyag sa bayan dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang mga nagawa at ang mga kwento ng kanyang lakas ay umabot na sa palasyo kaya isang alok ang ipinapaabot sa kanya para magtrabaho sa ilalim ng bayani.
Itatalaga siya bilang isang honorary knight at tutulong sa wakas na talunin ang Demon Lord, ngunit para kay Fleo, mukhang kakilakilabot ang muling pakikitungo sa palasyo at para sa mga tao ng mundong ito, ang pagtulong na talunin ang Demon Lord ay ituturing na pinakamataas na karangalan na maaaring maisip. Dahil hindi si Fleo nagmula sa mundong ito, bakit nga ba siya magbibigay ng kahalagahan dito, at sinabi niya kay Lith na wala siyang interes sa anumang may kinalaman sa bayani, at hindi rin niya balak lumahok sa labanan laban sa Demon Lord. Matapos niyang sabihin ang lahat ng nais niyang ipahayag ay umalis na lang siya, at paglabas niya, nakita niya si Riz na naghihintay, kaso mukhang nasangkot siya sa sunog kaya nag-aalala siya para sa kanyang kalusugan, at sa panahong nawala siya, sinubukan niyang pumasok sa pag-aaral ng pagluluto upang manalo sa pag-ibig ni Fleo, ngunit mali ang kanyang tansya kung gaano kahirap sundin ang recipe at hindi ito naging matagumpay. Gayunpaman ay determinado pa rin siyang magpatuloy hanggang sa makapagluto siya ng pagkaing hindi ituturing na uling, at sa kabilang banda, sa kastilyo ay sabik si Blondie na makuha ang mga kahanga-hangang adventurer sa guild na kanyang narinig upang sumama sa kanya at gawin ang lahat ng trabaho ng bayani para sa kanya. Bilang resulta, sa loob ng susunod na buwan, patuloy na natatanggap ni Fleo at Riz ang mga hindi hinihinging alok na magtrabaho sa ilalim ng bayani, ngunit agad itong tinatanggihan tuwing may pagkakataon. Naging nakakainis na ito sa puntong isinasaalang-alang ni Riz ang pagkuha ng mas marahas na diskarte sa pagtanggi para hindi na sila bumalik, ngunit alam ni Fleo na ginagawa lang ng mensahero ang kanyang trabaho kaya hindi dapat siya magdusa sa mga consequence. Mas mahalaga, kailangan nilang bumalik sa pagsasanay kay Bale at sa iba pa, at habang papunta siya sa likod bahay, nakita niya si Blossom na nag-aalaga sa hardin at talagang namumulaklak ito sa ilalim ng kanyang pag-aalaga dahil gusto niyang magpasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanila. Maganda ito, kaso lang ginagamit niya ito bilang dahilan para hindi lumago ang kanyang mga kasanayan sa espada at sa kagubatan. Sinusubukan ni Riz na pilitin si Bale na magpaputok ng mga palaso sa isang nabubuhay na target tulad ng dapat gawin ng isang archer, kaso masyadong natatakot si Bale na magpaputok ng mga palaso sa mga totoong manok dahil iniisip niyang napaka-cute nila. Kaya sinubukan ni Riz na kumbansihin siya sa pamamagitan ng pag-aalok ng pritong manok kung matatamaan niya ito. Tumanggi pa rin siya kaya't hindi naging epektibo ang dulo ng kanyang pagsasanay, at samantala, nasa bingit ng pagkahimatay si Bella dahil sa pagkaubos ng mana, kaya naisipan ni Fleo na gumawa ng singsing na magpapataas ng kanyang kapasidad sa mahika upang hindi siya mahimatay pagkatapos gamitin ang kanyang mahika. Nagpapasalamat siya dito, ngunit pinayagan niyang sakupin siya ng mga mapanghimasok na kaisipan at damdamin niya para kay Fleo at ang kanyang sarili sa isang saglit, at sinubukan na isuot ito sa kanyang daliri ang singsing, ngunit pinigilan ito agad ni Riz dahil ayaw niyang may kompetisyon bilang asawa ni Fleo. Bigla namang sumigaw si Bale para tawagin si Fleo dahil natatalo siya sa isang caterpillar, ngunit pinigilan din ito ni Riz dahil ayaw niyang makakuha si Bale ng mas maraming pansin mula kay Fleo, at pagkatapos nilang matapos sa pagsasanay, pumunta ang lahat sa loob para kumain, at kahit na si Riz ang gumawa ng pagkain ay mukhang makakain na ito ngayon. Tinanong ni Fleo kung kailan siya natutong magluto ng ganito kagaling, kaya inamin ni Riz na marami siyang pinasok na klase sa pagluluto at maraming gusali ang nasunog, ngunit sa huli ay sulit ito para makapagluto siya para kay Fleo. Samantala sa kagubatan sa likod ng bahay, may isang demonyong babae na nagmamatsyag sa kanila, at sigurado siya na si Riz ay tiyak na ang parehong kinatatakutan at makapangyarihang demonyo na kilala niya. Ngunit may mali dahil may kinalaman siya sa isang tao kaya't may hindi tumutugma para sa kanya. Sa kabutihang palad, magkakaroon siya ng pagkakataon na direkta itong tanungin dahil nalaman ni Riz na sinusubaybayan siya ng Demon Girl. Pinapasok nila ito at doon ay nagbuhos si Fleo ng isang tasa ng tsaa para sa kanya, ngunit hindi interesado si Riz na asikasuhin ang kanilang hindi inaasahang bisita. Agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Dahil tiyak na hindi siya pumunta rito para maglaro bilang kasabwat nila, at ipinaliwanag ni Yims na siya ay ipinadala upang imbestigahan ang lugar na ito, kaso nakita niya si Riz kaya't gusto niyang alamin kung ano ang ginagawa niya. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ni Riz na siya ay naninirahan doon kasama ang kanyang asawa ngayon, at nagulat si Yims na malaman na ikinasal na si Riz kaso wala siyang balak na sirain ito para sa kanya, at kumuha pa ng isa pang tsaan ng kape si Yims. Hindi siya makapaniwala na sobrang nagbago si Riz sa panahong wala siya,
Isa pang bagay na nakita niyang kakaiba ay si Fleo at mukhang masyado siyang mahinahon sa kabila ng pag-upo kasama ang isang demonyong kasabwat ng isang Dark Lord, at hindi kayang analisahin ni Yims ang kanyang mga stats gamit ang kanyang kakayahan. Kahit ang Dark One ay hindi kayang itago ang kanyang mga stats mula sa kanya, kaya't malamang ay isang malakas na puwersa si Fleo at binago niya ang paksa at pinag-usapan kung paano nagbabago ang mga bagay dito kamakailan, tulad ng kung paano biglang nawalan ng lahat ng mahiwagang nilalang ang dali sa forest magdamag. Narinig ito, naalala ni Fleo ang spell ng purification na ginamit niya sa simula at dahil mukhang sobrang lakas ng kanyang ibang mga spells, malamang na nagtagumpay ang kanyang purification sa paglilinis ng buong kagubatan. Naglaan ng sandali si Yims upang iproseso ang sinabi niya dahil kung talagang nilinis niya ang kagubatan, ibig sabihin siya ang pumatay kay Fenrir at sa kanyang buong hukbo at sa madaling salita, pumatay siya sa kapatid ni Fenrir at hindi makapaniwala si Yims na pipiliin ni Fenrir na pakasalan siya kahit alam niyang siya ang dahilan ng kamatayan ng kanyang kapatid. Sinabihan ni Riz si Yims na tumahimik muna dahil nakakainis na ang mga akusasyon niya kay Fleo. Ngunit nang tanungin ni Fleo kung alam niya na pumatay siya ay kinumpirma ito ni Riz at di maraming tao sa kaharian na may kakayahang gumamit ng purification magic sa ganitong kalaking saklaw, kaya halata na si Fleo lang ang makakagawa nito. Ngunit sa huli, isang maipagmamalaking mandirigma si Fenrir kaya hindi niya gugustuhing pagsisihan ang kanyang kamatayan kahit ito ay sanhi ng isang napakalakas na puwersa tulad ni Fleo, at bukod dito ay kung ayaw niyang mamatay ay hindi sana siya hinayaan na mapatay. Nagmahal si Riz kay Fleo dahil sa kanyang lakas kaya kahit kanino pa siya pumatay, hindi magbabago ang damdamin niya para sa kanya at bigla nilang napagtanto na narinig ng mga knight ang kanilang buong pag-uusap kaya't alam na nila ngayon na si Riz ay parehong demonyong si Fenrir na pumatay sa kanya noong una, kaya lalo silang natakot sa kanya lalo na si Bale. Nakita na si Fleo ay isang malaking banta sa madilim na hukbo. Hiningi ni Yims kung maaari siyang makipaglaban kay Fleo upang makita kung gaano kalakas ang lalaking pinakasalan ni Fenrir at sa palagay niya, kaya niyang talunin silang dalawa ng sabay subalit hindi ito papayagan ni Riz dahil iniisip niyang sinusubukan ni Yims na nakawin ang kanyang lalaki. Sa huli ay pumayag si Fleo sa laban at itinakda ang mga patakaran na pinapayagan ang mahika at magpapatuloy ito hanggang may sumuko. Lumundag si Yims sa ere at nagpapalabas ng isang spell upang lituhin si Fleo habang ang isa pang spell ay lumalabas mula sa ibaba. Agad na dinaspell ni Fleo ang pareho at kinontra ng kanyang sariling spell na nagpabitag kay Yims sa ere. Hindi siya makagalaw o makapagtanggol kaya siya ay sumuko at kinabukasan, kinakailangang makipag-usap ni Fleo sa mga knight at humingi ng paumanhin sa hindi pagsasabi kung sino talaga si Riz dahil inakala niyang ito'y magdudulot ng gulo. Nauunawaan niya kung nais nilang iulat siya sa kastilyo, ngunit sinabi ng mga ito na lubos na nakatuon si Riz kay Fleo kaya hindi na siya bahagi ng Dark Knight. Sumang-ayon si Bale na karaniwan ay kailangan nilang iulat ito sa kastilyo ngunit dahil hindi na isang banta si Riz at tumutulong na sa kanila sa nakalipas na buwan, maaaring makakalimutan nila itong banggitin sa hari. Natuwa si Riz na marinig ito, ngunit nakuha ang kanyang pansin sa labas nang bumalik si Yims. At dahil sa pagkatalo ay nagdala siya ng buong hukbo ng dragon upang talunin si Fleo at sa halip na matakot, namangha si Fleo dahil ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng mga dragon ng personal. Inutos ni Yims sa mga dragon na umatake dito kaya't hinarap ito ni Fleo sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanilang lahat gamit ang kanyang mahika sa isang iglap. Ang pinakamalakas na hukbo ng dragon ng Dark One ay naging tambak ng mga bangkay. Ang mga dragon na nakaligtas ay mabilis na umalis dahil hindi sila binabayaran ng sapat para rito. Sinabi ni Blossom kay Fleo na kahanga-hanga siya dahil kaya niyang harapin ang maraming dragon ng sabay-sabay at kung alam niya na magiging ganoon kabilis, hinagis sana niya ang kanyang asarol sa isa sa mga dragon upang makakuha ng titulo ng Dragon Slayer. Ngunit sinabi ni Fleo na wala namang dahilan kung bakit hindi pa rin niya ito maaaring subukan. Sinabi niya kay Blossom na ihagis ang kanyang asarol sa isa sa mga dragon at habang ginagawa niya ito, pinalakas ni Fleo ang atake na sapat upang magpinsala sa leeg ng dragon at nakamit niya ang titulo kaya nagmadali ang iba pang lumapit kay Fleo upang humingi ng tulong, ngunit umalis na ang lahat ng dragon kaya't wala na silang swerte. Samantala, si Lord Gol ng Dark Knight ay nanunood ng lahat sa pagkabigla dahil sa taglay ni Fleo ang labis na kapangyarihan sa kabila ng hindi pagiging bayani. Kaya nagpasya siyang harapin si Fleo ng personal upang tapusin ito.
Lumabas si Bali sa bahay at sinabi sa kanila na papasok siya sa gubat para pumatay ng mas marami pang halimaw. Humanga ang mga babae sa kanyang katatagan dahil matagal na siyang pumapasok sa gubat para pumatay ng mga halimaw, ngunit hindi pa rin lumalakas ang kanyang lakas kahit na ganito. Hindi siya nawawalan ng pag-asa at nag-e-ensayo araw-araw kaso sa katotohanan, pumupunta lang si Bali sa gubat at nagkukunwaring hindi niya alintana na hindi tumataas ang kanyang kapangyarihan. Mukha siyang inis na inis dahil sa kahit anong gawin niya ay nananatili siyang mahina at hindi rin niya nakamit ang titulo ng Dragon Slayer. Ayon sa kanya, ang titulo ng isang Dragon Slayer ay maaaring magtaas ng iyong estado mula sa isang karaniwang tao patungo sa isang maharlika sa isang iglap dahil sa privilege nito. Galit na galit siya dahil kung siya ay sapat na mabilis at sana ay nakahingi siya ng tulong kay Fleo para patayin ang isang dragon at makamit ang titulo, na makatutulong sana upang maging maharlika muli ang kanyang pamilya tulad noong siya ay bata pa. Habang nakatayo siya doon na nababalot ng frustration, isang lalaki ang lumapit sa kanya mula sa likuran at nagtanong kung kilala ba niya ang isang mag-asawa na nakatira sa gubat. Agad siyang nagduda dahil kahit na ang gubat ay puno ng nakamamatay na mga halimaw, tila walang pakialam ang lalaking ito at hindi pa suot ang armor. Sumagot siya na kilala niya ang mag-asawa at nagtanong kung kakilala ba siya ng asawa o ng babaeng asawa. Agad itong sumagot ng asawa at sa puntong iyon at bigla niyang binunot ang kanyang espada at itinutok ito sa leeg ng lalaki. Sinabi niya sa lalaki na ang Rise ay kabilang sa Demon Army na nangangahulugang isa rin siyang demonyo. Tinanong niya kung ano ang gusto nila sa kanya at sinabi na wala siyang interes na bumalik at gayunpaman. Sinabi ng lalaki na naroon lamang siya para makipag-usap at ayaw na sanang makinig pa ni Bali, kaso ibinalik niya ang kanyang espada at sinabing maaari siyang magdala ng mensahe subalit hindi niya ito dadalhin sa cottage. Pumayag ang lalaki at sinabihan siya na itanong kay Riz kung gusto niyang mag-tea at mag-usap tulad ng dati, at pagkatapos ay umalis ito at napaisip si Bali kung gaano kakakaiba ang lalaking iyon nang lumitaw sina Riz at Fleo mula sa gubat na nag-aalala. Tinanong nila kung ayos lang siya at sinabi niyang maayos lang siya at nakikipag-usap lang sa isang hamak na demonyo. Tinanong niya kung bakit sila naruroon at sinabi ni Fleo na nag-alala siya dahil ayon sa kanyang harang, ang mismong hari ng mga demonyo ay pumasok sa lugar at nakikipag-usap sa isang tao. Biglang natakot si Bali at nagsimulang umiyak, nag-aalala na tiyak na papatayin siya ng Demon King kaso pinapakalma siya ni Fleo at bumalik silang lahat sa cottage at kinabukasan. Tila bumalik na sa normal ang lahat ngunit si Riz ang sumagot sa pinto at nakita niya ang Demon Lord na nakatayo doon. Tinanong niya kung ano ang gusto nito sa kanya, ngunit sinabi ni Fleo na walang pangangailangan para sa anumang karahasan at maaari silang lahat na mag-usap, at nagpakilala ang Demon Lord bilang Gao at nagtaka kung bakit hindi natatakot ang taong ito na alam na siya ang hari ng mga demonyo. Pumasok silang lahat at nang makita ni Bali ang Demon Lord habang masayang lumalabas mula sa kanyang silid, muling natakot siya at umupo silang lahat sa guest room kung saan inalok ni Fleo siya ng tsaa at tinanong kung ano ang gustong pag-usapan. Agad na nagsalita si Riz na sinabing ayaw niyang bumalik sa army at kung narito ba siya para gumanti dahil sa pagkatalo nila sa Catgirl, ngunit sinabi ng Demon Lord na wala siyang ganitong intensyon at itinoon niya ang kanyang pansin kay Fleo at hiniling sa kanya na sumali sa Demon Army. Ikinagulat ito ni Fleo kaso sinabi niyang hindi siya interesadong kumampi sa gyera. Nag-isip ang Demon Lord at tinanong kung paano siya nagtatago rito sa gubat dahil sa antas ng kapangyarihan niya, tiyak na gusto siya ng hari sa kanyang panig. Ngunit ipinagtanggol ni Fleo ang kanyang posisyon sa pagsabing hindi niya kailangang lumaban para sa panig ng mga tao dahil isa rin siyang tao. At hindi niya alam kung bakit nangyayari ang gyera dahil nanggaling siya sa ibang mundo at ipinahayag ng Demon Lord na nagsimula ang labanan 500 taon na ang nakalipas, nang dumating ang isang tao mula sa ibang mundo dito at naging unang Demon Lord. Siya ay napakalakas at napansin na ang mga tao ay itinuturing ang mga demonyo bilang mga mamamayan ng ikalawang uri kaya nagtaas siya ng boses at maraming mga demonyo ang sumunod sa kanya, na nagresulta sa malawakang digmaan at simula noon ay patuloy na nakikipaglaban ang mga Demon Lords sa mga tao sa iba't ibang usapin, ngunit inaangkin niya na wala siyang ambisyon na patayin ang lahat ng tao o sakupin ang mundo. Sa mismong sandaling iyon, nagbago ang kanyang aura at may matinding galit habang sumisirit ang mana mula sa kanya, sumigaw siya na kahit gusto lamang niyang mamuhay ng mapayapa at kung ang mga tao ay tatargetin at papatayin ang mga demonyo, hindi siya manunood na lamang na parang isang walang silbi.
Pagkatapos ay muling hinarap niya si Fleo at umaasang matatakot ito at tinanong kung gusto pa rin ba niyang sumali sa hukbo ng Demon King, ngunit muli itong tinanggihan ni Fleo habang humihigop ng kanyang tsaa at kumalma ang Demon Lord at ngumiti sa katigasan at kawalang takot ng simpleng tao na ito, at inangkin niya na ito marahil ang dahilan at hindi rin siya mapipilit ng hari na sumama sa kanyang panig. Tumayo siya at inihayag na hindi pa siya natatapos at babalik muli sa lalong madaling panahon bago umalis. Pumasok naman ang iba pang mga babae sa silid at tiningnan si Bali, na nakaupo na parang walang nangyari kaso napagtanto nilang nawalan siya ng malay dahil sa takot habang nakaupo. Sa wakas ay nagising si Bali kinabukasan at bumaba upang maghugas ng mukha kaso pagpasok niya sa kusina, nakita niyang kumakain doon ang Demon King kasama sina Rice at Fleo at muli siyang natakot at nang magpakita ng interes ang Demon King at inaya siyang sumama sa kanila. Agad na binanggit niya na wala siya sa ayos ng bihis at tumakbo palayo. Kinabukasan lumabas siya na naka-full gear kaso natagpuan niya ang Demon King na naghihintay para sa kanya, nagtanong kung gusto niyang maglakad kasama siya ngunit tumakbo siya palayo habang sinasabing kailangan niyang mag-ensayo. Lumipas ang ilang araw at habang tinitingnan niya ang mga sakahan, lumitaw muli ang Demon Lord upang magpalipas ng oras kasama siya subalit tumakbo ulit siya palayo. Samantala sa loob ng kaharian, kumalat ang mga ulat na may partikular na demonyo na bumibisita sa cottage ni Fleo, at labis na nagalit ang hari dahil una, tumanggi si Fleo na tulungan sila at ngayon ay sumama pa siya sa kabilang panig. Agad niyang inutusan na maghanda ang hukbo at sirain ang tahanan ni Fleo at ang buong grupo nito, bago pa man ito mangyari ay nakialam ang prinsesa at nagtanong kung makabubuti ba ito dahil maaaring mali sila tungkol kay Fleo at maaaring tinatanggihan niya ang mga alok mula sa Demon Army. Inangkin niya na kung pupuntahan nila ito upang sirain, baka tuluyan na silang sumali sa Demon Army at pinayuhan niya na kausapin nila si Fleo ng mahinahon at umaasang pipiliin niyang kumampi sa kanila. Tinawag siya ng hari na tanga at sinabihan na bumalik sa kusina kung saan siya nararapat dahil hindi sila maaaring mag-isip gamit ang emosyon sa mga panahong ito. Lumapit ang blonde na bayani at sinabihan ang hari na bigyan siya ng ilang tropa at nangakong kausapin si Fleo. Inangkin niya na kung papanig sa kanila si Fleo sa pamamagitan lamang ng pag-uusap, mas ayos iyon, ngunit kung hindi ay sisirain niya silang lahat. Kinabukasan habang nakaupo sina Riz at Fleo sa mesa para sa almusal, tinanong ni Riz kung hindi siya sumasali sa alinmang panig dahil siya ay isang demonyo at ayaw niyang patayin ang kanyang mga kamag-anak. Sumagot si Fleo na isa iyon sa mga dahilan kaso sa parehong oras, hindi niya iniisip na ang mga demonyo ay mali o masama sa anumang paraan na maisip niya. Bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang pag-uusap, pumasok ang archer at inaangking narito na ang buong hukbo at inisip ni Riz na sinusubukan ng Demon Lord na umatake at nag-alala siya, ngunit nang lumabas sila ng bahay ay nagulat sila na napapalibutan sila ng hukbo ng kaharian at nangunguna ang bayani sakay ng kanyang kabayong may mapang-akit na saloobin at mayabang na kalikasan. Diretsyong lumapit siya kay Fleo at sinabihan siya na dumating sila para magbigay ng dalawang pagpipilian. Alinman na sumali siya sa panig ng sangkatauhan at tulungan silang labanan ang hari ng mga demonyo at sa gayon ay gagantimpalaan nila siya at papaalisin ang katotohanang tumanggi siyang sumali sa kanila dati, o maaari siyang tumanggi na sumali sa panig ng sangkatauhan at sa gayong kaso, ituturing siyang traidor sa kanilang lahi at sisirain lamang siya sa palagay na siya ay kasabwat ng hari ng mga demonyo. Kalmado na sumagot si Fleo na hindi siya kukuha ng alinmang panig dahil ayaw niyang maglaro ng anumang papel sa digmaang ito, agad na tiningnan siya ng bayani pababa at inangkin na nangangahulugan ito na tinatanggap niya na siya ay kasabwat ng hari ng mga demonyo, na nangangahulugan na siya ay mamamatay. Ipinahayag ni Fleo na hindi siya kasabwat habang sinusuportahan siya ng mga babae na nagsasabing ayaw lang talaga niyang makilahok sa labanan. Tumingin sa kanila ang bayani at sinabi sa kanila na kahit dapat silang ituring na mga traidor, patatawarin niya sila kung makakatulong sila sa kanya na makumbinsi ang isip ni Fleo at kung hindi ay mamamatay silang lahat. Tumingin si Bali at iginiit na naniniwala siyang tama si Fleo, sapagkat mula pa nang siya'y ipanganak ay tinuruan na rin siyang masama ang mga demonyo at dapat silang patayin. Kaso mula nang makilala niya si Riz at ang iba pa ay napagtanto niyang hindi talaga masama ang mga demonyo at sila rin ay mga nilalang na may damdamin. Tinitigan ni Fleo ang bayani at sinabing hindi siya lalaban-laban sa kanila. Ngunit sa parehong oras ay hindi rin siya mananatili dito at inangkin ni Riz na sasama siya kay Fleo at sumang-ayon din ang lahat ng mga babae at inakala ng bayani na biro lamang ito,
dahil walang paraan na makakatakas sila mula sa hukbong ito subalit sa kanyang sorpresa. Ginamit ni Fleo ang kanyang mahika ng teleportation at dinala ang kanyang buong grupo kasama ang kanilang bahay at mga sakahan sa isang ganap na ibang lokasyon. Nagulat ang buong hukbo at nang biglang bumalik ang Demon King upang makipagkita kay Bali, nakita niya ang hukbo at napagtanto na pinatay nila si Fleo at ang kanyang grupo, na labis niyang ikinagalit kaya't nag-transform siya sa isang demonyo at inutusan ang lahat ng hukbo ng mga demonyo na atakihin agad ang kaharian at sakupin ang buong lugar, na nagtulak sa bayani na tumakas. Samantala, ligtas na lumapag si Fleo sa iba't ibang bahagi ng lugar at namangha ang mga babae nang makita nilang buo pa rin ang kanilang mga sakahan. Sinabi ni Riz sa lahat na upang ipagdiwang ang kanilang bagong paglipat ay magkakaroon sila ng isang piging at pumasok silang lahat para tumulong, hindi alam na malapit na ang isang digmaan. Si Lord Goal ay tumayo mula sa kanyang trono at naghanda na makipagkita kay Fleo at sa hilagang bahagi, nakipaglaban ang hukbo ng madilim na pinuno sa mga sundalo ng kaharian ng Clear Road. Sinubukan nilang pigilan sila mula sa pagpasok sa kaharian subalit hindi sila makatapat sa hukbo ng kadiliman. Isang sundalo ng kaharian ang nagbalita sa hari tungkol dito at ibinunyag na humihina ang kanilang mahiwagang harang at hindi na ito magtatagal. Tinanong ng hari ang tungkol sa bayani at kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ng sundalo na nagtatago ito sa kanyang silid at ayaw lumabas upang labanan ang madilim na hukbo at nang narinig ito ng mga santo ng kaharian at hiniling sa hari na itipon ang lahat ng mga salamangkero ng kaharian, dahil wala na silang ibang pagpipilian kundi isagawa ang isang ritual ng paglilinis. Sinabi nila na hindi sila maaaring umasa sa bayani at kung wala silang gagawin ngayon, wala silang laban kapag ang madilim na hukbo ay nakapasok sa hilagang kuta at sumang-ayon ang hari sa kanilang plano at nagtungo sa tuktok ng kastilyo. Samantala inutusan ng madilim na pinuno ang kanyang mga kasamahan na itigil ang pag-atake at agad na bumalik sa kanilang kastilyo. Naniniwala siya na isasagawa ng mga salamangkero ng kaharian ang ritual ng paglilinis at kung mananatili sila rito, mamamatay silang lahat sa sandaling iyon. Ginawa ng mga salamangkero ng kaharian ang ritual ng paglilinis at ang ritual ay napakalaki na binalot nito ang buong kaharian at agad na tinanggal ang lahat ng mga demonyo at halimaw na sinusubukan na wasakin ang kaharian, subalit nakalabas na ang madilim na hukbo sa kaharian bago pa nila magawa ang ritual. Sa kabilang dako ay dumating si Fleo sa bahay at agad siyang sinalubong ni Riz na may mainit na yakap. Sinabi niya na hinihintay niya si Fleo at nagpasalamat si Fleo sa kanya dahil dito ay umupo sila sa mesa, at tinanong ng mga babaeng adventurer kung nakahanap na ba siya ng kasosyo sa negosyo. Sinabi ni Fleo na may ilang tindahan sa kaharian at naghahanap siya ng tindahan na magbabayad ng malaki para sa armas at sa kasamaang palad. Wala siyang swerte at sinabi ng mga babaeng adventurer na iniisip nilang ibenta ang mga gulay mula sa kanilang bukid sa bayan, naniniwala na magbibigay ito sa kanila ng magandang kita. Gayunpaman ay hindi sumang-ayon si Riz sa kanilang sinabi at binanggit na hindi malaking usapin ang pag-aalaga sa mga ito. Naniniwala siya na bilang asawa ng pinuno ay tungkulin niyang alagaan ang kanyang grupo at ang mga babae sa gulat, ay nagtaka kung ano ang kanyang pinagsasabi subalit sinabi ni Fleo sa kanila na magtuon na lang sa kanilang pagsasanay sa espada at mahika habang siya ang bahala sa iba. Samantala sa kahariang kastilyo, ipinaalam ng isa sa mga santo ng kaharian sa prinsesa na dahil sa ritual ng paglilinis ang lahat ng mga salamangkero at ang hari na isa ring salamangkero ng kaharian ay nawalan ng malay, at tatagal ng 3 buwan bago maalis ang epekto ng ritual. Binanggit niya na walang pagpipilian ang prinsesa kundi ang gampanan ang tungkulin ng hari. Pumayag ang prinsesa dito at idineklara na ang kanyang unang utos ay pagtanggal sa bayani sa kanyang posisyon bilang bayani ng kaharian. Sinabi niya na hindi tumulong ang bayani habang nasa panganib ang bansa at nagkulong pa sa kuta. Kaya ito ang pinakamagandang parusa para sa isang duwag na tulad niya at sumang-ayon ang mga santo sa kanyang utos, ngunit ibinunyag na wala silang sapat na mga salamangkero na makakatulong na pigilan ang madilim na hukbo. Sinabi ng prinsesa na may naisip siyang ideya at hiniling sa santo na ipatawag ang orakulo. Sa pagpasa ng utos, itinapon ng isang kabalyero ang bayani at ang kanyang katulong palabas ng kastilyo at binigyan niya ito ng ilang gintong barya at sinabihan na huwag nang bumalik sa kastilyo at kung hindi, siya ay mapapatawan ng kamatayan. Sa gabi ay pinasalamatan ni Fleo si Riz sa pag-aalaga ng kanyang bahay at pagtulong sa mga babaeng adventurer, na ipinahayag na malaki ang kahulugan nito para sa kanya at gayunpaman, sinabi ni Riz na gagawin niya ang lahat para sa kanya at kahit na ito pa ang ikapapahamak ng kanyang buhay.
Narinig ng mga babaeng adventurer ang kanilang pag-uusap at hinikayat sila na mag-date. Namangha si Riz sa ideya at gusto niyang gawin ito agad kaso nag-atubili si Fleo at sinubukan na iwasan ito. Gayunpaman nang magsimulang maghinala ang babae sa kanilang pag-aasawa ay agad siyang pumayag at nagtungo sa bayan. Nagkaroon sila ng magandang oras na magkasama at masaya si Riz na nakakasama niya ang mahal niya. Pinasalamatan siya ni Fleo sa palaging pagtulong sa kanya at nais niyang bigyan siya ng kapalit. Dinala niya si Riz sa tindahan ng mga hiyas at bumili ng brooch na bagay sa kulay ng kanyang buhok at sinubukan niya itong isuot, at sinabi ni Fleo na maganda ito sa kanya at gayunpaman, hindi niya napagtanto na ang kanyang pahayag ay magpapakilig sa kanya. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay at nagulat ang mga babae nang makita na binigyan ni Fleo si Riz ng brooch. Akala ng mga babae na hindi talaga kasal sina Fleo at Riz at nagpapanggap lamang sila. Ngunit ang regalo ay nagpabatid sa kanila na mali sila. Samantala pumasok ang bayani sa isang ipinagbabawal na silid sa kastilyo upang makahanap siya ng bagay o mahiwagang bagay na makakatulong sa kanya na talunin ang madilim na pinuno. Binuksan niya ang isang kahon at sinubukan na makahanap ng bagay, ngunit isang malakas na boses ang nagsasabing palayain niya ito para matutupad niya ang kanyang mga hiling. Inakala ng bayani na ito ay biro lamang subalit muling nang abala ang boses at sa pagkakataong ito ay itinuro nito sa kanya ang isang lihim na silid at doon, nakita niya ang isang espada at sinabi ng boses na bunutin niya ito at binanggit niya na kung gagawin niya ito, bibigyan niya siya ng kapangyarihan. Ang bayani na naiinggit kay Fleo at sa kanyang mga kapangyarihan, ay mabilis na ginawa ito at binunot ang espada at biglang lumabas ang isang magandang djinn mula sa espada at ipinakilala na ang pangalan niya ay Hiya. At mayroon siyang kapangyarihan na utusan ang sinaunang liwanag at kadiliman. Sinabi nito na susundin niya ang tatlong kahilingan niya at maaari itong maging anuman at tumayo ang bayani na may nakakadiring ngiti, binanggit ang kanyang unang kahilingan, samantala ay sinalubong ng prinsesa ang oracle at pinasalamatan siya sa pagdating sa kahariang kastilyo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa madilim na hukbo at nagtanong kung ano ang magagawa nila upang iligtas ang kanilang kaharian mula sa pagkawasak. Bago pa man makapagsalita ang oracle ay biglang lumitaw ang isang itim na kwelyo sa leeg ng lahat ng naroon na kasama na ang prinsesa at ang oracle, kasama na ang mga santo. Nagulat ang prinsesa sa biglaang pangyayari at inutusan ang kanyang mga gwardya na sarhan ang ipinagbabawal na silid at hanapin ang mga may sala na nagbukas nito, pagkatapos ay ibinunyag ng oracle na ito ay ang kwelyo ng sakripisyo, na ginagamit ng isang tiyak na djinn para pugutan ng ulo ang mga iniaalay na biktima kapalit ng pagtupad ng mga kahilingan. Sinabi ng prinsesa sa kanila na matagal na panahon na ang nakalipas, hiniling ng hari ng kaharian ng Clearroad ang kamatayan ng Dark One at bilang kapalit sa kahilingan na iyon ay kailangan niyang magbayad ng kalahati ng mga buhay sa kontinenteng ito bilang presyo. Pagkatapos nito ay tinatakan ang djinn, at kinailangan ang lahat ng mahikan ng kaharian para ito'y maisara at naniniwala siya na may nagpalaya sa djinn at may hiniling dito. Humingi siya ng tulong sa oracle at sinabi nito na ang tanging taong makakatulong sa kanila ay ang tunay na bayani, na tinawag na sa mundong ito. Sinabi niya na ang tunay na bayani ay nasa kanluran ng kaharian at naniniwala ang mga santo na ito ay si Sir Fleo, na tinanggihan ang kanilang alok na magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamamahala at inutusan ng mga santo ang mga sundalo na hanapin si Sir Fleo sa bawat bayan at nayon, ngunit pinigilan sila ng prinsesa at sinabi na huwag sayangin ang kanilang mga sundalo dahil siya mismo ang hahanap kay Sir Fleo. Samantala ibinente ni Fleo ang isa sa mga kalasag na ginawa niya mula sa balat ng dragon at namangha ang may-ari ng tindahan sa kalidad ng kalasag at agad itong binili. Sinabi niya na kung may iba pa siyang mga item, malugod niya rin itong bibilhin. Gayunpaman sinabi ni Fleo na mayroon siyang mga balat ng mahiwagang mga hayop at naghahanap siya ng mapagkakatiwalaang tao na bibili nito at di lang ito, sinabi rin niya na naghahanap siya ng regular na mga kasosyo na makakapamahagi ng mga kalakal na kanyang nakukuha. Bumili ang may-ari ng tindahan ng lahat ng kanyang mga item at ibinunyag na kilala niya ang isang tao at ipapakilala niya ito kay Fleo sa lalong madaling panahon. Hindi makapaniwala si Bella sa kahangahangang kakayahan ni Fleo at sinabi ni Riz sa kanya na siya ay isang mangangalakal sa kanyang mundo. Sinubukan ni Bella na akitin si Fleo kaso binigyan siya ni Riz ng kanyang mabangis na tingin at wala siyang nagawa kundi umurong. Sinabi ni Riz sa kanya na kung naghahanap siya ng malakas na tao ang Dark One ang pinakamahusay para sa kanya dahil gusto na siya nito. Nagulat si Bella sa revelasyon.
ngunit dumating si Fleo at pinasalamatan siya sa pagpapakilala sa kanya sa isang tapat na mangangalakal. Pinasalamatan din siya ni Bella sa pagpapatira sa kanya sa kanyang bahay at sinabi ni Fleo na walang anuman at umuwi sila. Sa daan ay lumitaw ang Jin sa likuran nila at bago pa man siya makagawa ng anuman ay inatake siya nito ng may nakakasilaw na bilis. Mabilis na inaktibo ni Fleo ang isang depensibong spell kaso itinulak siya ni Riz palayo at siya ang tinamaan at ibinunyag na ang unang kahilingan ng bayani ay patayin si Fleo dahil sa pagpapahiya sa kanya. Sinubukan muli ng Jin na umatake kaso walang epekto sa kanya ang kanyang mga spells dahil sa wakas ay na-activate ni Fleo ang kanyang depensibong spell sa paligid niya at ng mga babae. Naniniwala ang Jin na malakas si Fleo at ang mga mahinang spells na ito ay walang epekto sa kanya. Kaya't nagcast siya ng isang primordial light spell at pinapaputok ito patungo sa kanya. Gayunpaman ay wala ring epekto sa kanya ang spell at agad itong nakuha ng system at pagkatapos ay nagcast si Fleo ng healing spell kay Riz para gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit walang epekto ito dahil sinabi ng system na hindi na magagamot ang kanyang mga sugat. Biglang tumayo si Fleo na may galit na tingin at idineklara na papatayin niya ang Jin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Galit na tumingin si Fleo sa Jin at ipinahayag na hindi niya mapapatawad ang ginawa nito sa tao na labis niyang mahal. Naggamit siya ng isang spell na nagpapabalik ng oras sa kanilang kinaroroonan at agad na nagsimulang bumalik ang oras, habang ang kwintas na nakuha niya ay nagayos sa sarili at ang duguan na sugat sa dibdib ni Riz ay nawala, na nag-iwan sa kanya na nabubuhay ngunit walang malay. Nagulat si Jin sa nakita dahil wala siyang ideya kung paano nagagamit ng isang mortal ang napakabihirang mahika, tulad ng pagpapabalik ng oras at napagtanto niyang kailangan niyang seryosohin ito. Ngumiti siya sa kanya at nagtanong kung sino talaga siya kaso lang bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, sinuntok siya ni Fleo sa mukha at pinabagsak siya sa lupa. Ganap na naguluhan ang Jin sa nangyari sa kanya at nagsimulang magdugo ang kanyang ilong at galit na sinabi niya kay Fleo na siya ay sisirain niya, ngunit wala sa mood si Fleo na pakinggan ito at inapak-apakan siya sa lupa, ipinapakita ang tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sinabi niya sa kanya na manahimik dahil nais niyang masisiyahan sa kanyang pagkawasak, narinig ito ng Jin at agad na gumamit ng isang depensibong spell upang lumikha ng isang harang sa harap niya, ngunit nasa ibang antas na si Fleo. Pinadadala siya ng kalungkutan sa kanyang sukdulan at basta-basta niyang binasag ang harang habang hawak ang ulo ng Jin, pinulot niya ito habang sinusubukan niyang alamin kung anong uri ng halimaw ang kanyang kinakaharap. Ngunit napagtanto niyang lahat ng stats at kakayahan ni Fleo ay maxed out sa infinity. Hindi makapaniwala ang Jin sa kanyang mga mata habang binangga siya ni Fleo sa isang pader, nagsimulang pinupukpok siya ng mga suntok bago magbigay ng isang uppercut na kagaya ng kay Mike Tyson, samantala nagising si Riz at natagpuan ang sarili na napapalibutan ng isang malaking crater at napagtanto niyang wala siyang mga sugat. Litong-lito, tumingin siya kay Bali para sa paliwanag subalit sinabi lang niya na niligtas ni Fleo ang kanyang buhay at pagkatapos ay itinuro ang kanyang tingin sa direksyon ng laban. Hindi makapaniwala si Riz na ang kanyang mahinahon na asawa ay sinusuntok at sinisipa ang isang babae sa gitna ng kalye, na parang sa mga lumang panahon. Pinagsusuntok siya ni Fleo ng ilang sandali na sa una ay ikinatuwa ni Riz habang sinasabi kay Bali na tingnan kung paano siya ipinaglalaban ni Fleo para sa kanya. Ngunit naalala rin niya na sinabi ni Fleo na kinamumuhian niya ang pakikipaglaban at ayaw niyang manakit o pumatay ng sinuman. Samantala ay ginawa ni Fleo na parang patay na kalahati ang Jin bago hinawakan siya sa leeg at inangat para sa isang chokehold, nagsusumamo ang Jin para sa kapatawaran, ngunit naubos na ang awa ni Fleo at sinabi niya na mamamatay siya. Bago niya ito patayin ay biglang lumapit si Riz at hinawakan siya. Nakiusap na palayain ang Jin at bumalik siya sa realidad at niluwagan ang pagkakahawak, bumagsak ang Jin sa lupa na walang malay at humarap siya kay Riz at agad na hinawakan ang kanyang mukha upang maramdaman ang init na nagmumula sa kanya. Isang alon ng kapayapaan ang dumaan sa kanya habang mahigpit niyang niyakap si Riz at masaya na ligtas ito, samantala ang prinsesa at ang kanyang grupo ay na-teleport sa nayon kung saan kasalukuyang naninirahan si Fleo. Nagpasalamat siya sa mga mage sa pagtulong kahit mahina na sila. Sinabi niya sa lahat na maghanap sa iba't ibang lugar nang biglang ang mga tatak sa kanilang mga leeg ay tuluyang natanggal, lahat ay nakaluwag kaso nagtaka kung bakit ito nangyari, habang iniisip ng prinsesa kung nabigo ang Jin na tuparin ang kahilingan sa kastilyo. Sa kastilyo ay pinapalibutan ng mga gwardya ang kayamanan kung saan umiiyak ang bayani dahil niloko siya ng Jin tungkol sa pagpatay kay Fleo.
biglang may lumabas na mahiwagang nilalang mula sa silid at sinapian ang katawan ng kanyang lingkod at nagsimulang tumawa tungkol sa pagkakakulong niya ng matagal dahil sa Jin. Agad niyang pinalitan ang kanyang damit ng mas angkop na kasuotan dahil nasa mundo siya ng mga lalaki at ginamit ang kanyang mahika upang paluhurin ang bayani. Agad niyang ginamit ang kanyang mahika upang gawing isang mahiwagang halimaw ang bayani na sumisira sa mga pader at nagsimulang maglakad patungo sa kastilyo upang bumawi sa pamilya ng hari. Napansin niya ang bahagyang bakas ng teleport spell at nagpasya siyang sundan ang mana upang hanapin ang tagapagmana ng trono upang patayin sila. Sa pamilihan ng nayon ay sinimulan ni Fleo na gamutin ang Jin pabalik sa buong kalusugan at dahan-dahan na nagkamalay ito, kaso natakot siya kay Fleo at nagtago sa sulok at humihingi ng awa. Sinabi niya sa Jin na huwag mag-alala dahil hindi niya siya sasaktan, nalilito ito at nagtanong kung bakit niya siya ginagamot at kalma niyang sagot na pinagaling niya siya dahil maayos na si Riz. Tumakbo si Bali papunta sa kanya at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin sa Jin dahil hindi siya maipagkakatiwala sa mga karaniwang gwardya. Iminungkahi ni Fleo na maaari nilang isil muli ang Jin sa kayamanan ng kastilyo tulad ng dati dahil kamakailan lang ay nakakuha siya ng maraming bagong spells na magagamit. Isa na rito ang mind reading at sinabi niyang ginamit niya ang spell na ito kay Jin upang malaman kung bakit siya inatake at nalaman niyang inutusan siya ng bayani na gawin iyon. Labis na nagulat si Jin dahil ang memory reading ay isang bagay na tanging mga Jin lamang ang makakagawa at walang mortal na nabigyan ng kakayahang iyon. Sinabi ni Fleo na kahit esil niya si Jin pabalik sa kayamanan ng kastilyo, may posibilidad pa rin na may magpalaya sa kanya at magiging problema muli ito. Kaya kailangan nilang makahanap ng mas permanenteng solusyon at biglang tumalon si Riz sa harapan nila at sinabi na may solusyon siya, at ito ay ang gawing lingkod ni Fleo si Jin at nagulat ito pati na rin si Fleo na nagtangkang pigilan siya, ngunit sinabi ni Riz na ito ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na walang gagamit sa kanya ng mali. At kung sumali ang isang Jin sa kanila, ang kanilang kapangyarihan bilang grupo ay lalong lalakas at tumingin si Fleo kay Riz at nagtanong kung talagang gusto niya ito dahil ang Jin na ito ang nanakit sa kanya sa unang pagkakataon. Huminga ng malalim si Riz at sinabi na mahirap man itong sabihin subalit sa katapusan ng araw, nasaktan siya dahil mahina siya at nabigong protektahan ang sarili. Kaya ipinapatawad niya ang Jin at ipinapaabot ni Fleo ang kamay niya dito. At tinanong kung sasama siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran at mangako na hindi napapatay ng sinuman. Nagulat si Jin dahil karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho lamang para sa kanilang sariling kasakiman kaso ang taong ito ay tila labis na mabait at walang masamang intensyon. Tinanggap niya ang alok at tumayo, ipinangako ang kanyang buhay sa kanya at humingi ng paumanhin si Fleo sa pambubugbog sa kanya dahil nawalan siya ng kontrol sa sarili. Ngunit sinabi ni Jin na huwag siyang mag-alala dahil masaya siyang nakipaglaban sa kanya. Tumingin si Fleo sa paligid at nakita ang wasak na lupa at mga bahay at naisip ang gamitin ang time reversal spell upang ayusin ang lahat, ngunit sinabi ng Jin na huwag na niyang gamitin ang time reversal muli dahil may ilang epekto ito na hindi niya alam. Sinabi rin ng Jin na may espesyal na kakayahan si Fleo na nagpapahintulot sa kanya na magamit ang buong spell library ng sinumang mago na umatake sa kanya, kaya nagawa niyang gamitin ang mind reading at time reversal magic na tanging mga Jin lamang ang may kakayahan. Sinabi niya kay Fleo na panoorin ang Interstellar para malaman kung ano ang mangyayari kapag nakialam ka sa oras at sinabing gumamit siya ng ibang mahika tulad ng restoration magic. Kinagabihan ay bumalik ang grupo sa bahay kung saan naghihintay ang natitirang mga babae sa sofa. Lahat sila ay nagulat at natakot na makita ang isang Jin sa kanilang bahay habang ipinaliwanag ni Fleo na wala siyang mapupuntahan kaya't mananatili siya sa kanila. Natakot ang archer sa Jin at tinanong si Bali kung okay lang ito, ngunit sinabi lang ni Bali na tumahimik siya habang sinasabi kay Jin na handa na ang kanyang silid. Kinagabihan ay pumasok si Fleo sa silid at nakita si Riz na malungkot. Umupo siya sa tabi niya at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya at biglang umakyat si Riz sa ibabaw niya na may luha sa mga mata, at tinanong kung babalik ba siya sa kanyang mundo ngayon na kaya na niyang gamitin ang mahika ng mga Jin. Mahigpit siyang kumapit kay Fleo at sinabi na isama siya dahil hindi siya kayang mabuhay ng mag-isa. Pinakalma siya ni Fleo at sinabing hindi na siya babalik sa kanyang normal na mundo at hindi niya siya maaaring isama dahil hindi angkop ang mundo para sa mga demi-humans tulad niya. Nangako siya na hindi na siya kayang mabuhay nang wala si Riz, na napagtanto niya ngayong araw na muntik na niyang mawala ito at tumingin siya sa mga mata ni Riz at tinanong kung papayag ba siyang magpakasal sa kanya ng tunay sa pagkakataong ito,
dahil gusto niyang makasama siya habang buhay. Siyempre, tinanggap ni Riz ang proposal at nagsimula silang maghalikan kaso habang umiinit ang mga pangyayari, napansin nilang nanonood si Jin sa kanila mula sa pintuan at sinabihan siya ni Fleo na umalis agad na ikinahihiya naman ni Jin. Sinabi niya na siya ay kanyang lingkod at kailangan niyang malaman ang kanyang kalagayan sa lahat ng oras. Binanggit ni Fleo na kailangan niya ng pribadong oras at habang nagtatalo sila, ang mga babae sa ibaba na nakikinig sa lahat ay nagpa siya ng matulog upang maghanda para sa susunod na pakikipagsapalaran. Kahit na nalutas na ang problema sa gym ay patuloy pa ring naghahanap ang prinsesa sa buong bayan para kay Fleo, ngunit dahil ang tanging paglalarawan na mayroon siya tungkol dito ay dahil lamang sa ito'y napakalakas, wala talagang ideya ang mga lokal kung sino ang hinahanap niya. Umalis siya sa tindahan na dismayado dahil wala pa rin siyang nakuha na bagong impormasyon tungkol kay Fleo, samantala si Fleo ay kumakain ng masarap na pagkain kasama ang lahat at tumulong din ang Jin at sinabi nito na pwede niyang gamitin ang mahika para mabilis na gawin ang lahat, pero gusto ni Riz na gawin ito ng mano-mano para maging espesyal. Ipinagmamalaki ni Riz ang pagluluto dahil asawa siya ni Fleo at dahil gusto ni Jin na makatulong, siya na ang bahala sa paglilinis at paglaba mula ngayon at masaya si Jin na maging kapakipakinabang, pero nagiging problema ito para sa iba dahil balik sila sa pagiging mga tamad subalit si Blossom ay mayroon pa ring mga tanim, kaya naman siya ay may kontribusyon pa rin sa tahanan. Sisiguraduhin niya na hindi ito kukunin ni Jin mula sa kanya kaya mas magsisipag pa siya kaysa sa dati sa tulong ni Jin. Si Belly ay sinusubukan ding maging kapakipakinabang sa pag-aalaga ng mga quadra, pero higit pa ito sa inaasahan niya. Samantala si Balano ay nagkakaroon ng kaunting krisis sa pagkakakilanlan, pakiramdam niya ay magiging kahihiyan siya sa kanyang kapatid at ama dahil iniwan niya ang samahan ng mga kabalyero bago siya opisyal na maging salamangkero tulad nila, ngayon na wala siyang dahilan para patuloy na maging mas malakas pero kapag tinuruan siya ni Fleo ng mahika, nananatili siyang matyaga hanggang sa maintindihan niya ito. Ayaw niyang sayangin ang pagsisikap ni Fleo sa pagtuturo sa kanya, biglang narinig ni Balano at Belly si Blossom na sumisigaw ng malakas kaya sila ay nagmadali papunta sa labas at natuklasang may isang mahiwagang halimaw na pumasok sa mga bukid at sinisira ito ng walang dahilan. Bigla itong sumugod sa kanilang dalawa, pero ang pagsasanay ni Balano ay nagbunga dahil nagawa niyang matagumpay na magpatupad ng magic shield nang hindi nauubusan ng mana, dahil dito ay pareho silang ligtas at humingi ng paumanhin si Valley Rosa sa kaguluhan na ito dahil siya ang nagdala ng halimaw sa loob habang siya ay nangangaso. Nakita niya ito at tila mas mahinahon ito kaysa sa karaniwang halimaw kaya't hindi niya nagawang patayin ito, gayunpaman kung magsisimula itong umatake ng mga tao ay wala siyang magagawa kundi patayin ito para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit hindi akalaing kailangan itong gawin ni Belly Rosa dahil natukoy na niya kung bakit nagwala ang halimaw sa unang pagkakataon, sinabi niya sa kasama na mag-transform pabalik sa anyong kuneho para hindi na matakot ang kabayo, at pagkatapos ay tinali niya ang isang lubid sa isang pala bago ito ihagis sa bibig ng kabayo at sumakay gamit ang kanyang pansamantalang bridle. Pinapakalma niya ang kabayo hanggang sa tumigil na ito sa pagwawala at pinuri siya ng lahat dahil sa kakayahan niyang maamo ang isang mahiwagang halimaw ng ganoon kadali, dahil sa pakiramdam ng tagumpay ay may naisip si Biel kaya tinanong niya si Valley Rosa kung maaari ba nilang gamitin ang lupa sa paligid ng bahay ni Fleo. Pagmamay-ari ito ng lokal na Panginoon kaya hindi talaga nila magagawa iyon, pero pwede nilang bilhin ang karapatan dito mula sa Panginoon tulad ng ginawa ni Fleo pagkatapos niyang ilipat ang bahay doon, at iyon ang nagbigay sa kanya ng ideya. Samantala nasa bayan si Fleo kasama si Riz at masaya siya na makasama ito kahit sandali, kahit hindi ito eksaktong isang date ay dumaan lang si Fleo doon para magbenta ng ilang gamit, pumasok si Fleo sa tindahan para magbenta ng magaan na baluti at nasiyahan ang may-ari sa kalidad nito. Gusto lang niyang lagyan ito ng kulay kaya ipinakita niya kay Fleo ang ilang magagaan na bato na maaari niyang gamitin sa susunod na mga batch. Habang nag-aasikaso si Fleo ng negosyo ay naghihintay si Riz sa labas at halos hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan sa kung gaano kagwapo si Fleo habang nagtatrabaho. Biglang dumilim ang kalangitan at hindi ito magandang senyales, kakakita lang ng prinsesa at ng kanyang mga bantay nang lumitaw ang isang mahiwagang bilog sa langit at bumababa ang blonde na halimaw kasama si Linus na puno ng pagkagalit. Napansin ni Fleo na may mali kaya agad siyang nakipagkita kay Riz na nagsabi sa kanya tungkol sa halimaw na lumitaw,
Kahit hindi sigurado si Fleo kung ano ang dahilan nito ay gusto niyang siguraduhin na ligtas ang mga tao sa bayan, samantala nang makita ni Demina ang prinsesa ay handa na siyang umatake. Kahanga-hanga ang tapang ng mga bantay sa pagharap sa kanya, pero lubos silang nalampasan ng kanyang kapangyarihan kaya gumamit lang ito ng maliit na spell para palayasin sila. Dumating si Jin pagkatapos maramdaman ang maraming kasamaan sa lugar. Ipinaalam niya kay Fleo na ang halimaw na nagwawala ay tao na nag-transform at ang tunay na banta ay ang mangkukulam sa balikat ng halimaw at ito si Demina. Noong una siya ang pinakamakapangyarihang salamangkero sa lugar pero nadungisan ang kanyang kamay sa pakikialam sa itim na mahika. Bago pa siya makapanakit ay tinalo siya ng bayani ng kanilang panahon at kahit nawasak ang kanyang katawan, nanatili ang kanyang espiritu dahil sa matinding puot kaya kinailangan siyang iselyo sa isang pedestal na kinalalagyan din ng espada ni Jin. Kaya nararamdaman ni Jin na may bahagi siyang responsibilidad sa pagpapalaya kay Demina kahit natanga ang pamilya ng hari na isiping magandang ideya ang pagselyo sa dalawang malalakas na banta sa iisang lugar. Sinabi ni Jin kay Fleo na gusto niyang siya ang humarap kay Demina at wala namang tutol si Fleo, pero pinapaalala niya na ang kaligtasan ng mga tao ang dapat na pangunahing prioridad. Samantala ay natatawa si Demina sa harap ng prinsesa dahil iisa na lang ang kanyang bantay na nakatayo at nanginginig pa ang mga tuhod nito, karapat-dapat niyang taasan ang sahod nito dahil sa kanyang dedikasyon at nakilala ng prinsesa si Demina mula sa mga kasaysayan. Kaya alam niya kung gaano siya kapahamak at nais nito na lasapin ang bawat sandali ng kanyang paghihiganti laban sa pamilya ng hari. Ngunit bago pa man maging wasak ang prinsesa, nagsagawa si Jin ng isang fire spell para protektahan siya at di makapaniwala si Demina na hahadlangan siya ni Jin sa kanyang paghihiganti, pero wala itong pakialam sa plano ni Demina dahil kumikilos lang siya para sa kanyang amo. Ayaw sumuko ni Demina kaya naglunsad siya ng lightning spell laban kay Jin, pero walang epekto ito dahil nasalo lang ng isang kamay ni Jin at nasa tuktok ng mahika sa mundong ito si Jin at dahil si Demina ay nilalang din ng mundong ito, gaano man siya kalakas ay walang mahika siya na makakatapat sa lakas ni Jin. Dahil hindi gumagana ang mahika ay nagbago ng tactic si Demina at pinapatapak ang blonde na halimaw kay Jin habang nagsagawa siya ng isa pang spell, pero wala pa ring epekto ito kay Jin at nagsisimula ng mawalan ng pag-asa si Demina kaya pinakawalan niya ang lahat ng itim na mahika na mayroon siya para palakihin pa ang blonde na halimaw at magdulot ng mas maraming pinsala. Talagang makakagawa sana ito ng malaking pinsala kung tumagal ng higit sa 3 segundo ang spell, pero dumating si Fleo at sinabing nakita niya ang spell kaya ginamit niya ang release magic para kanselahin ito. Humingi ng paumanhin si Jin kay Fleo dahil hindi niya agad naligpit si Demina at nagdulot pa siya ng abala subalit hindi naman ito ipinagdamdam ni Fleo. Gusto pa rin ni Jin na bumawi kaya tinanong niya kung pwede na niyang tapusin si Demina at nang payagan siya, ginamit niya ang isang spell para kunin ang kaluluwa ni Demina at gawing candy na agad niyang nilulon at tinanong ni Fleo kung ligtas lang ba nakainin si Demina ng ganoon. At sinagot siya ni Jin na ligtas ito dahil si Demina ay nakapiit na ngayon sa kanyang isipan kung saan siya ay muling turuan hanggang magbago siya. Hindi pa nila alam kung ano ang gagawin sa blonde na bayani dahil siya ang nagdulot ng kaguluhan, pero ayaw ni Fleo na sayangin ang kanyang oras sa pakikipag-usap sa kanya kaya hahayaan na lang nila itong hawakan ng mga bantay sa kastilyo. Dumating ang Prinsesa Elizabeth at masaya siyang natagpuan si Fleo. Nagpakilala siya at humingi ng paumanhin sa lahat ng hindi magandang pagtrato sa kanya ng hari at ng dating bayani. Sinabi ni Fleo na hindi na kailangan mag-apologize pero nagulat siya nang malaman na tinanggal na ang blonde na bayani. Marami ng gulong na idulot ang blonde na bayani kaya madali lang para kay Elizabeth ang desisyon. Ngayon na wala na ang kaharian ng bayani ay umaasa siya na si Fleo ang magiging tunay na bayani ng kaharian. Pinahalagahan ni Fleo ang kanyang pakiusap kaso tinanggihan pa rin niya ang responsibilidad. Sinabi niya na mas mabuti kung humanap siya ng bayani na hindi magdadalawang isip na gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa sangkatauhan, pero hindi iyon si Fleo dahil ang nais lang niya ay mabuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa at ayaw niyang masangkot sa anumang politikal na usapin. Pagkatapos ay nakauwi na si Fleo at agad siyang sinalubong ng mga babae na may hiling sa kanya. Sana raw ay i-consider niyang palawakin ang kanyang teritoryo dahil nais ni Belly na magsimula ng paghuli at pag-aalaga ng mahiwagang mga hayop, at gusto ni Blossom na palawakin ang kanyang bukirin para makapagtanim ng mas maraming pananim. Sa dalawang bagong aktibidad na ito, magagawa nilang dalhin ang mga sobrang gulay sa bayan gamit ang mga kabayo at ibenta ito para sa karagdagang kita.
Gusto ni Riz ang ideya pero nag-aalala siya na baka hindi sumunod ang mga mahiwagang hayop dahil tao lang sila kaya't iniisip niya na mas mabuti na kabayo na lang ang kunin. Naisip din iyon ni Belly pero mahal ang mag-alaga ng kabayo at malamang magiging mapayapa ang mga mahiwagang hayop kung hahayaan silang maglakad sa malawak na bukid. Sumang-ayon si Fleo sa ideya kaya sinabi niyang kausapin niya ang lokal na Panginoon para makuha ang pahintulot. Nagpasalamat ang mga babae, pero sabi ni Belly na gusto nilang sila ang magnegosasyon at bumili ng lupa para may kontribusyon sila sa tahanan at wala namang problema kay Fleo. Pero mahal ang lupa kaya gusto niyang siguraduhin na alam nila kung magkano ang gagastusin nila kung sila ang bibili. Matapos ang ilang pag-estimate, nagulat ang mga babae sa halaga at hindi makapaniwala na mahal pa rin ang lupa kahit nasa probinsya at ipinaliwanag ni Fleo na mula nang dumating siya rito, tumigil ang pagdating ng mga demonyo kaya tumaas ang presyo ng lupa dahil sa nadagdag na seguridad. Naisip ng mga babae na ibenta ang kanilang mga gamit para maipon ang pambili ng lupa. Pero sinabi ni Fleo na hindi na kailangan iyon dahil siya na ang magbabayad at bahagi siya ng bahay kaya patas lang na ang mga may-ari ng bahay ang bumili, masaya na siya kung aalagaan nila ang lupa para sa kanya. Ngunit hindi pakiramdam ng mga babae na magkakaroon sila ng malaking kontribusyon sa ganoong paraan kaya nagkasundo sila na magbabayad ng 30% ng kita kay Fleo mula sa paggamit ng kanyang lupa. Masaya ang mga babae sa kasunduan kaya agad silang nagsimulang magtrabaho sa bagong lupa nang mabili ito ni Fleo. Dahil pinag-uusapan na rin ang pagsasaka, iminungkahi ni Fleo na magtanim ng mga bagay na hindi karaniwang tinatanim sa lugar na ito para makamit ang mas mataas na kita at kaya niyang kontrolin ang klima sa paligid ng mga pananim kaya posible ito. Ngunit tuto si Blossom sa ideya dahil naniniwala siyang dapat gawin ng mano-mano ang pagsasaka at ayaw niyang tumanggap ng dagdag na tulong mula kay Fleo dahil ito ang paraan niya ng pagbabayad sa kanya. Kung talagang ayaw ni Blossom na makialam si Fleo, inalok ni Jean na siya na lang ang gagamit ng mahiwagang kontrol sa klima kaso tutol pa rin si Blossom dahil hindi ito natural, hindi na ipinilit ni Jean pero binanggit niyang magiging sobrang hindi epektibo ito. Pumayag si Balana kay Jean at hinikayat si Blossom na hayaan si Jean na gamitin ang mahika sa bukid dahil interesado siyang makita kung ano ang kalabasan. Napansin nilang nakabihis na si Balana kaya sinabi niyang papunta siya sa Magic Academy dahil natanggap siya doon. Gusto niyang muling matutunan ang mahika mula sa simula at matapos ang aplikasyon, natuklasan nilang kwalipikado siyang maging guro dahil tinuruan siya ni Fleo na mas maging mahusay sa mahika. Natutunan niya kay Fleo na ang mahika ay magagamit hindi lang sa labanan kaya gusto niyang subukan din ni Blossom na magtanim gamit ang mahika. Matapos ang kaunting panghihikayat mula kay Fleo ay sumang-ayon si Blossom, ngayon ang lahat ay may ginagawang bahagi para makatulong sa kita ng tahanan maliban kay Valerosa na technically isang freeloader pa rin at habang pinapanood sila, sinabi ni Fleo kay Riz na may naisip din siyang pangmatagalang gagawin at gusto niyang magbukas ng tindahan balang araw. Gustong-gusto ni Riz ang ideya at ipinangako na sasabihan ang lahat ng kanyang kaibigan tungkol dito kapag nagbukas na ang tindahan, sisiguraduhin niyang lahat sila ay mag-aanyong tao dahil mga demonyo ang kanyang mga kaibigan. Sa iba pang balita, nakakulong na sa dungeon ng kastilyo ang blonde na bayani at malamang na maparusahan siya sa iba't ibang krimen tulad ng pagpasok sa kayamanan ng kastilyo, pagpapalaya ng mga pambansang banta at ang pinakamasama, pagkakaroon ng nakakainis na mukha. Habang lumulubog ang araw ay pinagmamasdan ni Fleo at Riz ang tanawin at bigla ang kinuha ni Fleo ang isang singsing na kanyang ginawa mula sa isang bihirang hiyas at isinuot ito sa daliri ni Riz, ipinahayag na ito ay isang singsing pangkasal. Tuwang-tuwa si Riz at niyakap ng mahigpit si Fleo, naghihintay sa mga darating na pakikipagsapalaran at makalipas ang ilang araw isang gabi, nagkaroon ng masamang panaginip si Valerosa kung saan nagising siya sa isang altar na nakadamit ng itim at napapalibutan ng hindi kilalang kadiliman ang isang lugar na hindi niya alam. Naghanap siya ng paliwanag nang biglang lumitaw si Almana sa harap niya at tinanggap siya sa kastilyo. Agad na natakot si Bali nang makita ang isang general ng hukbong demonyo sa harap niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon at nasaan siya. Kalma na sinabi ni Almana na siya ang magiging nobya dahil magkakaroon sila ng isang royal na kasal ngayong araw. Bago pa man niya may proseso ang impormasyon, lumabas mula sa mga anino ang Demon Lord na ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Bali at lumapit sa kanya na nakasuot ng damit pangkasal ng lalaki. Lubos na natakot si Bali sa kanya pero hinihila siya palapit at sinabing napakaganda niya at napakaswerte niyang mapapangasawa siya.
Mabilis na ipinahayag ni Almana na bilang regalo sa kasal, nagpa siya sigaw na sakupin ang buong mundo at sunugin ito upang magsimula ng bago at siya ay magiging bilang hari at si Bali bilang reyna ng bagong mundo. Natakot si Bali sa sinabi at sinabing ayaw niyang masira ang mundo pero sinabi ng Demon Lord na huli na para doon at sinimulan niyang subukang halikan si Bali, na naging sanhi ng paggising niya mula sa masamang panaginip. Bumangon siya sa malamig na gabi na pawis at iniisip niya ang kanyang panaginip, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagustuhan niya ito ng kaunti at nagsimulang malito sa kanyang nararamdaman. Nagising ang ibang mga babae at sinabi sa kanya na tumahimik para makatulog sila. Kinaumagahan, nagising siya at nagsimulang maghanda ng almusal kasama si Riz nang mapansin niyang parang mabagal si Bali at pagod at tinanong ni Riz kung okay lang ba ang lahat. Sinabi ni Bali na kulang lang siya sa tulog dahil sa mga panaginip niya na parang bangungot sa kanya. Nang marinig ito gaya ng isang makatwirang tao ay agad na iniisip ni Riz na si Bali ay in love na ikinagulat at ikinahiya ni Bali habang pilit niyang itinatanggi ito. Hinawakan ni Riz ang kanyang mga kamay at sinabi na sa kaso ng mga Demon Wolves, nagsisimula silang magkaroon ng mga panaginip tungkol sa tao na mahal nila kahit na hindi pa nila ito alam na nagmumukhang bangungot kahit hindi naman. Mukhang nahihiya siya kaso nalilito si Bali habang inulit ni Riz na tiyak na in love siya. Narinig ito ng mga babae at agad silang tumakbo sa kusina at nagtanong kung sino ang mahal ni Bali. Pero pulang-pula si Bali at sinabing wala siyang mahal at lahat ng iyon ay isang hangal na panaginip lang. Hindi nasiyahan ang mga babae at gusto nilang malaman ang buong kwento, kaya nag-isip sila kung sino ang maaaring gusto ni Bali at nauwi sa conclusion na baka ang Demon King ang gusto niya. Agad na itinanggi ni Bali ito at sinasabing hindi niya gusto ang Demon King at malamang na kinamumuhian siya nito dahil siya ay tao. Pero naalala ng mga babae na madalas pumunta ang Demon King sa kanilang lugar para lang makasama si Bali at kitang-kita na ito, itinanggi ni Bali ito at ipinaliwanag na pumupunta lang ang Demon King para makikipagkita kay Cleo, at sinusubukan siyang mahanap na hindi handa para masaktan siya. Pero napagpasyahan na ng mga babae ang kwentong mas gusto nila at sinabi ni Muscle Mommy na dapat niyang kunin ang puso ng Demon King para makapamuhay sila ng magkasama. Gaya ni Riz at Cleo kahit magkaibang lahi sila ay biglang naging curious si Jin at tinanong si Rice kung paano at bakit siya nahulog kay Cleo. Sumagot si Riz na walang partikular na dahilan pero mabait si Cleo mula sa simula, na karaniwang itinuturing na kahinaan sa mga halimaw pero malakas din siya at madaling natalo si Riz at dahil sa kanyang magiliw na ugali, nahulog ang loob ni Riz sa kanya. Narinig lahat ito ni Cleo na ikinahihiya nilang dalawa at habang abala ang grupo ni Cleo sa kabilang bahagi ng kaharian, walang pakialam ang prinsesa at lahat ng Maharlika ay nag-aalala dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin laban sa hukbong demonyo. Biglang tumakbo ang isa sa mga ministro at sinabi sa prinsesa na ang gintong ibinigay ni Cleo para sa muling pagtatayo ng lungsod ay ang espesyal na gintong barya na ibinibigay lang sa mga bayani. Nalito sila kaso ng isipin ng prinsesa. Na-realize niyang si Cleo ang unang bayani na tinawag sa mundong ito pero dahil mababa ang kanyang stats at siya ay pinaalis kasama ang ilang ginto at pagkatapos noon, naisip ng prinsesa na binago ni Cleo ang kanyang pangalan at anyo upang magmukhang siya ngayon. Na-realize niya ngayon kung bakit ayaw ni Cleo na kunin ang posisyon ng bayani at lubos siyang nahiya sa kung paano nila siya tinrato nang tinawag siya sa mundo na ito. Biglang pumasok ang isang bantay sa korte at sinabing nakatakas ang nahiyang bayani kasama ang kanyang malaking hita na lingkod mula sa kulungan at tumakas. Sinabi ng prinsesa na ihanda ang mga bantay at ipadala sila upang hanapin ang mga tumakas habang nagpasya siyang harapin ang sitwasyon laban sa Demon King, samantala ay nagtatago ang golden-haired na hangal sa mga palumpong kasama ang kanyang lingkod habang hinahanap sila ng mga bantay. Sinabi ng lingkod na pagod na ang kanyang mga binti at hindi na siya makakatakbo pa, ngayon ay hindi lang sila mga wanted kundi isa na rin sila sa mga magnanakaw dahil ninakaw ng bayani ang ilang kayamanan mula sa Royal Treasury. Sabi ng bayani na nararapat lang sa kanya iyon dahil ipinangako sa kanya ang ginto na lampas sa kanyang imahinasyon matapos ang kanyang trabaho. Pero sa kasamaang palad, ang tanging nahanap niya bago tumakas ay isang magic bag at sinuri niya ang bag at nakakita ng isang chest at buong pananabik itong binuksan. Inaasahang makakita ng ginto kaso isang lumang pala ang nakita niya at biglang narinig ng mga bantay ang ingay mula sa kanilang lugar at tumakbo upang suriin, pero walang nakita. Lumalabas na ang pala ay isang royal treasure at kayang maghukay ng butas ng mabilis,
tumingin ang bayani sa taas at iniisip kung paano sila makakaalis doon at pabalik sa kastilyo ng Demon King. Dinala ni Uma ang ulat na hindi pa nila natatagpuan si Fleo at ang kanyang grupo at iminungkahi na dapat nilang ituon ang kanilang pansin sa pagsalakay dahil malapit na silang lubos na mapapabagsak ang Royal Kingdom na matagal nang sinusupil sila. Sinabi niyang kahit na napadalisay na ang lupa, nagamit na ng kastilyo ang lahat ng pinakamahuhusay na mga salamangkero nito at malamang na wala na silang maipapadala ngayon, kaya dapat silang magmarcha kasama ang kanilang hukbo patungo sa kabisera at pababagsakin ito. Tiyak na magreresulta ito sa ilang pagkamatay ng mga demonyo na papasok sa napadalisay na rehiyon, pero ang kanilang sakripisyo ay magpapahina sa mga depensa at magdudulot ng tagumpay. Sinabi ni Gao na ipagpatuloy ang paghahanap kay Fleo dahil hindi ito maaaring umalis ng kaharian at dapat ay nandyan lang siya. Kailangan nilang hanapin siya dahil siya lamang ang maaaring gumamit ng purification magic kung gugustuhin niya. Tiningnan siya ni Almana at sinabi na sayang lang ang oras nito at tumayo ang Demon Lord at lumapit kay Almana at inuunat ang kanyang braso at hinahaplos ang kanyang ulo, sinasabing ayaw nitong magsakripisyo ng mas maraming kasapi ng hukbo kaysa sa kinakailangan. Narinig lahat ito ng isang kakaibang babae na lumabas na kanang kamay ng kapatid ni Gao, ipinabatid niya sa kapatid na si Sui ang lahat ng narinig at galit na sinuntok ni Sui ang mesa na nagpagulat sa babae at nagpapabagsak rito. Sinabi ni Sui na lumalambot na ang kanyang kapatid at ang desisyon nitong subukang isama ang isang tao sa kanilang hukbo ay isang kahihiyan. Muling sinuntok ni Sui ang kanyang upuan na nagpadala ng piraso ng bato sa babae at muli itong bumagsak habang dumudugo. Tumayo si Sui at ipinahayag na panahon na para magkaroon sila ng bagong hari at sinabing agawin niya ang trono mula sa kanyang kapatid, at pamumunuan ang hukbo ng demonyo patungo sa tagumpay. Habang nangyayari lahat ng ito ay nasa labas si Fleo kasama si Riz sa pamilihan, bumibili ng bagong sangkap para sa isang putahe na gusto niyang gawin at mukhang maganda ang mood ni Fleo at tinanong si Riz kung gusto niyang mag-lunch na magkasama, na agad nagpapagaan sa mood ni Riz dahil magkakaroon pa siya ng ekstrang oras kasama siya. Hinawakan niya ang braso ni Fleo habang naglalakad sila at nakita nila ang tindahan ng isang matandang babae na mukhang magsasara na. Tinanong nila kung ano ang nangyari at sinabi ng matanda na hindi na siya makahanap ng mga supplier dahil ang digmaan ay umabot na sa mga kalapit na nayon mula noong huling atake at nasira ang lugar. Nalungkot silang dalawa dahil na-realize nilang hindi nila matatakasan ang digmaan. Nagpatuloy silang maglakad at napansin ni Fleo kung gaano katatag ang mga tao dahil mas marami pang mga tindahan ang nagbubukas sa lugar at bago sila pumasok sa restaurant, tumakbo si Bali papunta sa kanila at sinabi niyang gusto niyang i-treat sila sa lunch dahil na-promote siya sa Adventurers Guild salamat sa kanilang pagsasanay. Masaya si Fleo habang nadismaya naman si Riz dahil gusto niyang magkaroon ng oras na magkasama lang sila, nagpasya silang lahat na pumasok para magdiwang. Habang kumakain, lumipad si Jin papunta kay Fleo at sinabing nakaramdam siya ng napakalakas na presensya ng demonyo malapit at dapat na silang umatras kaso pinigilan siya ni Riz at sa kanilang sorpresa, sigaw mismo ang demonyo at malugod silang binati nito. Lahat sila pumasok at umupo sa hapagkainan habang natatakot si Bali at pinuri ni Gao kung gaano siya kaganda ngayon. Sinabi ni Gao kay Fleo na madalas siyang pumunta rito dahil gusto niyang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga tao at dahil rin sa masarap ang kanilang pagkain. Nainis si Bali at tinanong kung nandito siya para magtipon ng impormasyon tungkol sa mga tao para durugan sila, at tapat na sumagot si Gao na oo at nainis si Bali pero pinapakalma siya ni Fleo. Sinabi ni Gao na hindi pwedeng magkasama ang mga tao at mga demonyo dahil hindi nila mapigilan ang hindi maapektuhan ng bawat isa. Ipinaliwanag ni Jin na ang mga mas mababang uri ng demonyo ay palaging naglalabas ng espesyal na madilim na mana, na nagpapalason sa hangin para sa mga tao na nagiging dahilan para hindi na ito matitirahan at habang ang mga mas mataas na ranggong demonyo tulad ni Riz at Gao, ay kayang kontrolin ito at marami ang hindi. Bukod pa rito ang ibang demonyo ay ipinanganak na may pagnanais sa dugo at gusto lang nilang lumaban na nagiging mas mahirap ang opsyon ng pagkakaisa. Pagkatapos sabihin iyon ay tumayo si Gao at nagpaalam bago umalis habang tinitingnan ni Bali ang kanyang plato, hindi maintindihan ang kanyang sariling nararamdaman. Pagkatapos ng pagkain, nagkita-kita sila ng iba pa at nagsimulang maglakad pauwi habang lumulubog ang araw at naisip ni Fleo kung gaano siya kasaya, na malaman na ang mga demi-human ay hindi tinatrato bilang mga alipin sa mundong ito pero napagtanto rin niyang hindi lahat ng bagay ay maaaring maging perpekto.
Dahil dito ay niyakap niya si Riz mula sa likod at sinabi kung gaano niya ito kamahal habang unti-unting nararamdaman ang takot, na pagtanto niyang maaaring mapipilitan siyang pumili ng panig sa digmaang ito sa lalong madaling panahon. Tumayo siya at nagpaalam bago umalis at habang si Bali ay nakatingin sa kanyang plato, hindi maunawaan ang kanyang sariling nararamdaman at matapos nilang kumain at nagkita muli ang lahat upang magsimulang maglakad pauwi habang lumulubog ang araw. Naisip ni Fleo kung gaano siya kasaya nang malaman niyang hindi itinuturing na mga alipin ang mga demi-human sa mundong ito, ngunit napagtanto niyang hindi lahat ay perpekto at dahil dito, niyakap niya si Riz mula sa likod at sinabi kung gaano niya ito kamahal. Natakot siya sa posibilidad na mapipilitan siyang pumili ng panig sa nalalapit na digmaan. Kinabukasan ay nagluto si Riz ng masarap na meat patties para kina Fleo at sa mga babae. Namangha ang lahat sa sarap ng karne at napansin nilang mas masarap pa ito kaysa sa mga pagkain sa mga restoran. Biglang may kumatok sa pintuan at lumabas si Fleo upang salubungin sila at sa kanyang pagkagulat, ang prinsesa at ang kanyang mga bantay ang naroon at lumabas din si Rice at tinanong ni Fleo ang prinsesa kung ano ang ginagawa niya roon, dahil sinabi na niya sa nakaraan na hindi siya interesado maging bayani. Sinabi ng prinsesa na naroon siya upang humingi ng tawad kay Fleo sa pagtawag sa kanya sa mundong ito at pagkatapos ay itinapon siya nang hindi siya nagpakita ng anumang natatanging kakayahan, nabigla sina Fleo at Riz nang malaman nilang natuklasan na ang kanilang sikreto. Pagkatapos nito, tinanggap nila ang prinsesa sa loob at si Bali ay naglingkod ng tsaa habang nagpapalakas sa kanya at nagpasalamat ang prinsesa at nadama ni Bali ang kaunting pansin mula sa kanya. Hiniling ng prinsesa na umalis sina Bali at ang iba pang mga babae dahil nais niyang makipag-usap kay Fleo ng private. Tumutol si Riz at sinasabing masama ang pagtrato ng kaharian sa kanyang asawa kaya hindi niya ito iiwan ng mag-isa kasama ang prinsesa. Hinawakan ni Fleo ang kamay ni Riz at sinabi sa prinsesa na pwede niyang paaalisin ang lahat, pero mananatili ang kanyang asawa. Malinaw niyang sinabi na kung hindi ito kayang sabihin ng prinsesa sa harapan ng kanyang asawa, dapat na lamang siyang bumalik sa kanyang palasyo at natuwa si Riz sa narinig ngunit bumalik agad ang kanyang atensyon sa pag-uusap. Tinanggap ng prinsesa ang kondisyon at sinenyasan ni Fleo ang mga babae na lumabas ng silid. Nang sila na lamang ang naiwan, nagsimula na ang kanilang pribadong usapan at ang prinsesa ay napaluhod at buong pusong humingi ng tawad sa ngalan ng kaharian. Sinabi niya na ang mga spell na inilagay nila sa kanyang bag at ang pagtapon sa kanya sa mapanganib na kagubatan ay ang kanilang pinakamalaking kasalanan. Sinabi ni Fleo sa kanya na tumayo dahil hindi siya nakikipag-usap sa isang bayani kundi sa isang ordinaryong mangangalakal lamang. Tinanong ng prinsesa kung hindi ba niya tatanggapin ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit sinabi ni Fleo na hindi ito magbabago ng anuman. Hinimok niya ang prinsesa na dumiretso na sa punto dahil alam niyang hindi siya pumunta roon para lang humingi ng tawad. Tama ang prinsesa at inilatag niya ang isang magic map sa harapan ni Fleo at may mga kumikinang na tuldok sa mapa na nagpapakita ng posisyon ng hukbo ng kaharian. Sinabi ng prinsesa na ang epekto ng purification spell sa paligid ng kastilyo ay malapit nang mawala, at kapag nangyari iyon ay magpupursigi palalo ang hukbo ng mga demonyo sa kanilang pagsalakay. Sinabi niya na ang kanilang mga mage ay hindi pa lubusang nakakabawi ng kanilang mahika at kulang sila sa mga tropa upang maprotektahan ang lahat ng bayan. Plano niyang ilagay ang kanyang mga tropa sa mga pinaka-estratehiya na lokasyon, ngunit maraming bayan ang maiiwang walang depensa at hiniling ng prinsesa kay Fleo na tanggapin ang trabaho ng pagprotekta sa mga bayang walang depensa at nabigla siya. Napipikon si Riz at tinanong ang prinsesa kung bakit niya hinihila si Fleo sa kanilang digmaan. Gayong alam niyang kinamumuhian ni Fleo ang karahasan at sinabi ng prinsesa na ang hari na gumamit ng purification magic ay malapit nang gumaling, at kapag nangyari iyon ay malamang na magpapadala siya ng hukbo laban kina Fleo at Riz na inaakusahan silang nakikipagtulungan sa mga demonyo. Galit na tinanong ni Rice ang prinsesa kung nananakot ba sila. Sinabi ng prinsesa na kabaligtaran ang kanyang plano at ipinaliwanag niya na habang pansamantala pa siyang pinuno, may sapat siyang kapangyarihan upang dalhin ang dating hari sa hustisya dahil sa kanyang paglapastangan kay Fleo at sa pagtatalaga ng pekeng bayani. Plano niyang paaalisin ang hari sa trono, at kailangan niya ang tulong ni Fleo para magawa iyon at sinabi ng prinsesa na ang hari ay isang mapagmataas na tao at nais niyang magpatakbo ng mas mahusay pagkatapos agawin ang trono mula sa kanya. Ngunit para magawa iyon, kailangan niyang patunayan na kaya niyang pamumunuan ang hukbo ng mas mahusay kaysa sa hari.
at dito niya kailangan ang tulong ni Fleo. Muling sumiklab si Riz ngunit pinigilan siya ni Fleo at natuklasan na niya ang tunay na plano ng prinsesa. Hindi ito naintindihan ni Riz kaya't ipinaliwanag ito ni Fleo sa kanya ng hakbang-hakbang. Sinabi niya na ipinakita ng prinsesa ang lokasyon ng kanilang mga tropa sa mapa dahil nagtitiwala siya kay Fleo. Nais niyang panatilihin ni Fleo ang impormasyong ito sa kanyang sarili upang patunayan sa mundo na hindi siya sasama sa hukbo ng mga demonyo. Inamin ng prinsesa na tama siya at idinagdag na nais din niyang iligtas ang mga bayan. Muling hiniling ng prinsesa kay Fleo na tulungan siya. Samantala ang dating bayani at ang kanyang tagapagsilbing makapal ay patuloy na nagtatago. Nakatago sila sa likod ng mga palumpong at biglang umiyak ang babae dahil sa gutom. Kinuha ng dating bayani ang ilang cookies mula sa magic bag at ibinigay ito sa kanya. Tinanong niya kung bakit patuloy siyang sumusunod sa kanya kahit na lahat ng ito ay nangyari at tinanong din siya ng babae ng pareho. Alam niyang pabigat lang siya at mas madali sana siyang makatakas kung iniwan na lang siya at nabigla si Ed nang marinig ito, at pagkatapos ay sinabi ng babae na ang sandaling binasag niya ang kanilang kulungan ay napakahusay. Patuloy niyang pinupuri ang bayani at sinasabing may mga sandali siyang nakakabilib at napapapula ang mukha nito. Tumayo siya at sinabing magmadali na kaso biglang may dumating na itim na gagamba sa tabi ng babae. Ang gagamba ay naglabas ng sapot at tinali ang babae. Bago pa makatulong ang disgraced hero, siya rin ay tinali ng sapot ng gagamba at isang demon mummy ang dumating at sinabing nakahanap siya ng magagandang specimen para isakripisyo sa kanyang susunod na eksperimento, na ikinatakot ng dalawa. Sa bahay ni Fleo ay nakahiga siya sa kama sa gabi, iniisip ang kanilang pag-uusap ng prinsesa kanina at napansin ni Riz na nawawala siya sa kanyang mga iniisip kaya lumapit siya sa kama ni Fleo. Binanggit niya na bagaman ayaw niya ng labanan ay hindi niya matiis ang ideya na ang mga maliliit na bayan ay nasa panganib. Idinagdag niya na iniisip niya kung sila ni Riz ay magkakaroon ng mga anak balang araw, nais niyang mamuhay sila ng masaya kasama ang mga anak ng parehong tao at demonyo. Nagbigay siya ng isang speech tungkol dito ngunit napagtanto niyang halos imposible itong magkatotoo. Ngunit tiwala si Riz na kung may magpapakatotoo ng imposibleng pangarap na ito, si Fleo iyon at hinawakan niya ang kamay nito at nangangakong palaging tutulungan siya sa anumang paraan na kaya niya, at ngumiti si Fleo bilang pasasalamat. Hindi nagtagal ay inatake ng hukbo ng mga demonyo ang kaharian at nagtakbuhan ang mga tao sa kanilang mga bayan at nayon. Isang batang babae ang naiwan dahil naglalaro siya sa kagubatan nang biglang dumating ang mga demonyo. Natakot siya para sa kanyang buhay, ngunit nang malapit nang atakihin siya ng isang demonyo ay dumating si Fleo na sakay ni Riz at may suot na maskarang lobo. Pinalo ni Riz ang demonyo at bumababa si Fleo upang mag-cast ng isang protective spell upang pigilan ang mga demonyo. Sinabi niya sa batang babae na tumakbo na at sumunod naman ito at di masaya si Riz na tinanggap ni Fleo ang kahilingan ng prinsesa nang hindi humihingi ng kabayaran, ngunit sinabi ni Fleo na kung humingi siya ng pera, malamang kumalat ang balita na siya ay isang gold digger. Sinabi niya na sa sandaling pumayag siyang pakinggan ang kahilingan ng prinsesa, natalo na siya sa Battle of Wits at natakot si Rice dahil sa kanilang kultura. Kapag natalo ang isang lalaki sa isang babae ay maaari siyang pilitin na maging asawa nito. Sinubukan ni Fleo na kumbansihin siya na hindi mangyayari iyon at habang tinatanong ng mga demonyo kung bakit nagtatrabaho ang isang demon wolf kasama ang mga tao, sinabi ni Fleo na sila ang mga tagapagtanggol ng bayan na ito at pinaalalahanan ang mga demonyo na umatras na kung ayaw nilang mapahamak. Mapagmataas ang mga demonyo at sinabi na huwag maliitin ang kanilang kapangyarihan. Ngunit pinapaalala ni Riz na hindi man lang nila matawid ang kanyang barrier at biglang dumating ang pinuno ng mga demonyo, isang higanteng pulang Cyclops na may dalang mabigat na pamalo. Sinabi ni Riz kay Fleo na ang Cyclops clan ay isa sa pinakamalakas na uri ng mga demonyo na direktang nagsisilbi sa kapatid ng Demon Lord. Tiningnan ng Cyclops si Riz at tinukso siya at sinasabing ang kanyang kapatid ay napakahina upang maging isang Demon General at mabuti na lang at namatay siya. Nagalit si Riz at sinabi kay Fleo na iwan na sa kanya ang Cyclops. Sinabi niyang hindi niya hahayaan na madungisan ang pangalan ng kanilang marangal na angkan at bilang kapatid, ipapakita niya kung sino ang pinakamalakas na demon clan sa lahat at sinabi ni Fleo na wala siyang karapatang pigilan si Riz dahil ito ay isang personal na usapin, ngunit hiniling pa rin niya na huwag patayin ang mga demonyo. Pumayag si Riz at lumabas ng barrier at hinahampas ng Cyclops ang kanyang mabigat na pamalo kay Riz.
Sinisira ang mga puno sa bawat hampas subalit masyado siyang mabagal at madaling naiwasan ni Riz ang lahat ng kanyang atake. Patuloy siyang hinahabol ng Cyclops at gamit ang kanyang kahusayan sa galaw ay paulit-ulit na nagdudulot si Riz ng maliliit na sugat sa kanya. Tinanong ng Cyclops si Riz kung sa tingin niya ay sapat na ito upang talunin siya. Sinabi ni Rice na kung dati pa siya at matagal na niyang pinunit ang Cyclops kaso pagkatapos makilala si Fleo, natutunan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan at sinabi niya sa Cyclops na magpasalamat sa kanyang asawa dahil ayaw nitong patayin siya. Pagkatapos ay nag-activate si Riz ng isang skill upang tumalon ng mataas sa ere at gamit ang kanyang susunod na skill, nagpalitan sila ng posisyon ng Cyclops kaya't nahulog ito mula sa ere at tinapon ng Cyclops ang kanyang pamalo kay Riz, ngunit nagkamali siya dahil nagpalitan ulit sila ng posisyon at natamaan ng kanyang sariling pamalo ang ulo niya. Nagpasya si Riz na tapusin ang laban at pinalutang niya ang 4 na puno gamit ang kanyang mahika at ginamit ang gravity magic upang mapabilis ang mga ito patungo sa Cyclops. Tinamaan ng mga puno ang mga sugat na ibinigay ni Riz sa Cyclops at naipako siya sa lupa. Hiniling ng Cyclops sa kanyang mga alagad na atakihin si Riz ngunit ginamit ni Fleo ang kanyang mahika upang pigilan ang lahat ng demonyo. Sinabi ni Riz na dapat hinayaan siyang tapusin ang lahat. Ngunit sinabi ni Fleo na nanalo na sila at nakita na niya kung gaano kalakas si Riz. Pagkatapos ay pinagaling niya ang Cyclops na nalilito sa kanyang motibo, binanggit ni Fleo na ginagawa niya ito upang makauwi sila ng payapa at pagkatapos ay nag-activate siya ng lightning magic upang takutin ang mga demonyo at sinabing kung hindi sila aalis ng kusa, palalayasin niya sila gamit ang puwersa. Nagsimulang manginig sa takot ang lahat at agad na nagtakbuhan. Inalis ni Fleo ang barrier na kanyang nakast at sinabi niyang mabuti na lang at nagtagumpay sila at niyakap siya ni Riz at sinabi na nagbunga ang lahat ng kanilang pagsasanay. Tinuruan ni Riz si Fleo na ang pinakamahalagang bagay sa laban ay ang pressure at maging kumpiyansa at nakakatakot upang takutin ang mga demonyo at epektibo ito, ngunit nagtataka pa rin si Riz kung ito ba ang pinakamahusay na paraan. Naniniwala siyang ang pagbasag sa lahat ng buto ng mga demonyo ang mas mabuting paraan upang masiguro na hindi na sila babalik. Sumang-ayon si Fleo na tama siya, ngunit naniniwala siyang gagawa lamang ito ng galit sa pagitan ng mga tao at demonyo. Biglang dumating ang mga tao ng bayan upang pasalamatan si Fleo sa pagligtas sa kanila, ngunit nag-aalala sila tungkol sa demonic wolf na kasama niya at siniguro niya sa kanila na ang wolf ay kanyang kasama. Dumating din ang batang babae na kanilang niligtas upang magpasalamat. Ibinunyag ni Fleo na naroon sila sa kahilingan ng prinsesa at dapat siyang pasalamatan ng mga tao imbes na sila, pagkatapos ay sumakay siya muli kay Riz at nagtungo sa susunod na bayan at di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa isang masked adventurer at ang kanyang wolf partner na nagtaboy ng mga demonyo. Napagtanto ng prinsesa na si Fleo ang adventurer at napupuno siya ng pasasalamat sa kanya. Iniisip niya na marami nang nagawa si Fleo para sa kanila at oras na upang suklian siya, samantala si Fleo at Riz ay abala sa pagpapalayas ng mga demonyo at pinapanood sila ni Demon Lord Gao at hindi siya masaya na nagpadala ng mga tropa ang kanyang kapatid na si Sui nang walang pahintulot. Dumating ang isa sa mga lingkod niya at iniulat na naglunsad ng si Sui at nasakop na ang throne room. Nakaupo si Sui sa trono habang ang goth mummy na nagtatrabaho para sa kanya ay ipinakita ang 2 tao na kanyang kinidnap. Sinabi niya na handa na ang lahat at kapag hinarap sila ni Gao, isasakripisyo niya ang 2 tao sa Demon God upang isagawa ang isang lihim na teknik na siguradong tatalo sa kanya. Sabik na naghihintay si Sui sa kanyang kapatid at iniisip na pagkatapos niyang talunin ito, ang titulo ng Demon King ay magiging kanya. Habang nagtatanong si Fleo kung ano ang espesyal na dahilan kung bakit sila narito ngayon, mukhang masama ang pakiramdam ni Almana at tahimik lang siya habang nakatingin pababa, habang nakangiti si Gao sa kanila at sinabing narito siya upang humingi ng pabor kay Fleo. Nabigla ang ating bida dahil hindi niya alam kung ano ang maibibigay niya sa mismong hari ng mga demonyo. Tinanong niya kung anong klaseng pabor ang nais nito at kalmado namang sinagot ni Gao na nais niyang humingi ng pahintulot na manatili sa bahay ni Fleo ng ilang panahon. Nananatiling hindi kumukurap si Fleo habang sinusubukan na unawain ang balita, pero akala ni Riz na biro lamang ito kaya nagsimulang tumawa at nagalit si Oma at tinanong kung bakit iniisip niyang biro lamang ito, gayong mismong hari ng mga demonyo ang humihingi ng pabor. Sinabi ni Gao na maging mahinahon si Oma at ipinaliwanag kay Fleo na siya ay nasa isang alanganin na sitwasyon,
binanggit na ang kanyang trono ay inagaw ng kanyang nakababatang kapatid na si Sui na nagsagawa ng kupe sa kanyang kawalan. Sinabi niyang gusto niyang ipaalam sa kanila na wala siyang kinalaman sa mga kamakailang pag-atake ng mga demonyo dahil hindi niya inutos ang mga ito. Lumabas na bago pa makabalik si Gao sa kanyang kastilyo. Narinig na ni Almana ang balita at tumakbo papunta sa Eternal Four Demons ng Demon King Army. Inaasahan niyang tutulungan siya ng mga ito upang mapatalsik si Sui, pero sa kanyang pagkagulat ang lahat sila ay tila neutral sa isyong ito at lumalabas na kinausap na sila ni Goth Mommy at hiniling sa kanila na mangako ng neutrality dahil magkakaroon ng duelo sa pagitan ng dalawang magkapatid, para sa trono ng hari ng mga demonyo. Ayon sa kanya, naging masyadong malambot si Gao sa mga tao at hindi nakarapat-dapat mamuno at nabigla si Oma at tinanong kung paano nila mapaniniwalaan ang ganitong bagay. Sinabi ng asol na demonyo na napapansin din niya na kamakailan, mas kaunti ang oras na ginugugol ni Gao sa mga demonyo sa kanyang kastilyo at mas pinipiling maglakad sa mga lungsod kasama ang mga tao sa kanyang disguise. Iniisip niya na ito ay maaaring isang magandang gising para sa kanya upang napagtanto na ang mga tauhan ay nagsisimula ng mag-alsa laban sa kanyang pamamaraan. Sa pagkatalo ay lumapit siya sa Two-Headed Phoenix Demon at sinubukan na emotional blackmail ito sa pagsasabing siya ay personal na pinalaki ni Gao, pero sinabi ng ibon na ibang usapan ito dahil pagdating sa usapin ng paghalili, tanging ang malalakas lamang ang maaaring mamuno. Kamakailan ay hindi nagawang gumawa ng matinding desisyon ni Gao na naging sanhi ng paghinto ng digmaan laban sa sangkatauhan. Sa wakas ay lumapit siya sa Sent at tinanong kung siya rin ba ay magiging traidor dahil kung sila ay tunay na tapat, dapat nilang itapon sa bilangguan ang lahat ng sumali sa kupe upang hindi na nila muling makita ang liwanag ng araw. Kalma lang na tiningnan siya ng Centaur at sinabing siya ay palaging magiging tapat kay Gao at naniniwala siyang para kay Gao ang trono. Ngunit sa parehong panahon ay iniisip niyang magandang pagkakataon ito para kay Gao na ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan at wasakin ang revolusyon upang muling maitatag ang kanyang dominasyon, kaya't nananatili siyang neutral. Pakiramdam ni Almana na natalo siya, ngunit sumama siya sa kanila papunta sa trono kung saan nakita nila si Sui na nakaupo sa trono kasama si Goth Mommy na nagsabi sa kanila na sila ay nasa harapan ng bagong hari ng mga demonyo. Sinabi ng asol na demonyo na huwag muna silang magpakasigurado dahil hindi pa nananalo si Sui sa trono, ngunit pinaalala ni Goth Mommy na sila ay nangako ng neutrality at nagalit si Almana kay Goth Mommy at sinabing wala silang karapatan sa trono, kaso tinawanan lamang siya nito na ikinagalit naman ni Almana. Tumakbo siya at sinubukan na atakihin si Sui gamit ang kanyang matutulis na kuko, ngunit sa kanyang gulat kahit na tumama ang kanyang atake ay walang gasgas sa katawan ni Sui at sa halip, nabali ang kanyang mga kuko. Tumingin lamang si Sui sa kanya at sinuntok siya palayo, sinasabing hindi niya kailangan ang mga mahina sa paligid niya at nagdesisyon si Goth Mommy na tapusin na si Almana, ngunit biglang lumitaw si Gao sa harap nila at binabantayan si Almana habang inutusan ang isa niyang tauhan na dalhin siya sa ligtas na lugar. Sinabi ni Sui kay Gao na pagod na siyang maghintay at hinamon siya para sa trono. Binanggit ni Gao kay Sui na ito ay napakabata at hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Binanggit ni Sui na si Gao ay kumikilos ng nakakahinala at sinabi ni Goth Mommy na marami silang pagkakataong sakupin ang teritoryo ng tao kaso palaging umatras si Gao sa huling sandali. Maaari niyang puwersahin ang kanyang daan patungo sa palasyo pero tumanggi siyang magbuhos ng inosenteng dugo. Bukod dito ay mas madalas siyang gumugugol ng oras kasama ang mga tao at tinatamasa ang kanilang pamumuhay na nagpapababa sa kanya bilang isang demonyo. Lumapit si Gao at tinanong ang kanyang mga tapat na Eternal Four Demons kung naniniwala rin ba silang hindi na siya karapat-dapat. Tumayo sila ng walang salita at naintindihan ni Gao kung kaninong panig sila kumakampi at bigla siyang nagsimulang magpalakas habang naghahanda si Sui para sa laban. Nasa sabik ang Eternal Four na makita ang laban dahil nararamdaman nila ang napakalakas na kapangyarihan ni Gao. Napansin din ito ni Goth Mommy at naghanda na isakripisyo ang Peking Bayani at ang kanyang mga tauhan upang makakuha ng higit pang kapangyarihan. Ngunit sa sorpresa ng lahat ay kinuha ni Gao ang singsing ng hari ng mga demonyo mula sa kanyang braso at itinapon ito sa kanyang kapatid, sinasabing kusa niyang binibitawan ang kanyang karapatan sa trono. Mas lalo silang nagulat habang tinitingnan siya ng nalilito at nagalit si Sui, iniisip na siya ay niloloko lamang kaso sinabi ni Gao na walang saysay na ipaglaban ang trono kung ang kanyang mga tauhan ay hindi na nagtitiwala o naniniwala sa kanya.
At sa ganitong sinabi ay nagsimula siyang umalis at di pa natatapos si Soy at iniisip pa rin niyang siya ay pinagtatawanan, kaya't sumugod siya upang atakihin si Gao na nagbigay ng napakabilis na sipa pabalik na nagpapatalsik kay Soy sa napakaraming pader at tuluyang itinapon pababa ng kastilyo. Habang sinasabi ni Gao na ito'y para sa ginawa ni Soy kay Almana, tumakbo si Puff papunta kay Soy habang ang Eternal Four ay nagulat dahil hindi nila inaasahan ito. Dito natapos ang kwento ni Gao at sinabing mula nang lisanin niya ang Demon Army ay hindi na siya maaaring manatili sa kanilang teritoryo at sa teritoryo ng tao, si Fleo lang ang maituturing niyang kaibigan. Tiningnan siya ni Fleo nang may pagdududa at sinabing kailangan niyang tanungin muna ang kanyang mga kasama sa bahay bago magdesisyon. Makaraan ng kaunting panahon ay tinawag ni Fleo ang natitirang mga babae sa silid at lahat sila ay naupo sa harap niya habang ipinapaliwanag ni Fleo ang nangyari hanggang ngayon. Nagulat silang lahat nang tanungin ni Muscle Mommy tungkol sa mga kamakailang pag-atake ng Demon King Army at itinanggi ni Gao na may kinalaman siya rito, sinabing inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tropa na maghintay lamang. Ang mage ay tila natatakot pa rin at nagtanong kung siya ba ay magiging tulad ng dati na pumupunta para sa tsaa at almusal, at binanggit ni Gao na wala na silang dahilan para matakot sa kanya dahil hindi na siya ang Demon King at wala na rin siya sa kanilang hukbo. Mukhang napawi ang kanilang kaba habang nagrereklamo si Almana kung bakit nila kailangang humingi ng tirahan kung hindi lamang ibinigay ni Gao ang lahat ng pera sa Intelligence Department ng hukbo. Sumagot si Gao na mahalaga ang kanilang trabaho upang mabawasan ang mga inosenteng nasawi at nararapat lamang silang bayaran ng maayos para doon. Sinabi niyang inagaw niya ang trono mula sa kanyang ama dahil hindi niya gusto ang pamamaraan nito kaya't hindi maiiwasang mangyari rin ito sa kanya, wala siyang pinagsisisihan tungkol dito at sa katunayan, sinabi niya na ngayon ay maaari silang gumawa ng iba pang bagay tulad ng ginawa ni Fleo na nagdisguise at ipinagtanggol ang bayan. Nagulat si Fleo na alam ng Demon King ang tungkol dito at tumingin siya sa mga babae. Sinabing siya at si Riz ay walang isyu sa pagtira ng mag-asawa dito at tinanong ang kanilang opinyon at lahat sila ay sumang-ayon, ngunit may problema si Bali sa pagtanggap sa mismong Demon King bilang bahagi ng kanilang bahay. Binanggit ni Riz na hindi na nga siya Demon King at emosyonal na napaniwala si Bali na sumang-ayon sa kanilang ideya. Kaya't lumipat ang Demon King sa kanila pero tila nahihirapan siyang maghanap ng gagawin at lumapit siya kay Muscle Mommy at tinanong kung kailangan niya ng tulong ngunit tumanggi ito, sinabing ayaw niya ng anumang karagdagang magic sa kanyang mga pananim. Nang marinig ito, lumipat siya sa quadre kung saan inaalagaan ng Redhead ang mga demon horses at tinanong ni Gao kung pwede siyang makatulong kahit paano, pero dahil sa napakalakas niyang aura ay natakot ang kabayo at hiniling ng archer na umalis siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa workshop ni Fleck kung saan humanga siya sa lahat ng mga piraso ng armor na ginawa nito. Nag-usap sila tungkol dito habang pinapanood ni Almana na mas masaya siya kaysa noong siya pa ang Demon King. Kinagabihan ay nagtipon sila sa paligid ng bonfire, kumakain at nag-uusap kaso mukhang hindi pa rin mapakali si Bali at nakaupo siya ng malayo at mamaya ng gabing iyon, hindi siya makatulog at pinapanood ang buwan nang pumasok sina Riz at Fleo sa silid at inalok siya ng tsaa at mga merienda. Humingi ng paumanhin si Riz sa pagmamanipula sa kanya at sinabi niyang ayos lang iyon dahil kasamahan lang naman siya sa bahay. Sinabi ni Fleo na gusto niya talaga ang paraan ng kanilang pamumuhay ngayon dahil lahat sila ay may kani-kanilang tungkulin at kumpletuhan ang isa't isa, at namumuhay sila ng may ganap na pagkakaisa. Tumingin si Bali sa malayo at sinabing marahil ay hindi siya karapat-dapat na manirahan doon dahil wala siyang maibibigay sa kanila, bukod pa rito kahit na alam niyang hindi sasaktan ni Gao ang tao at hindi na siya ang Demon King, alam din niya na ang mga tao at demonyo ay magkatulad sa pagkakaroon ng mga kaibigan at pamilya. Ngunit kahit ganoon ay hindi niya kayang magpanggap na mamuhay ng magkasundo sa ilalim ng iisang bubong kasama ang isang demonyo, dahil nasaksihan niya ang mga horrors na hinarap ng mga knights na umiiyak para sa kanilang mga nawalang mahal sa buhay. Tumingin sa kanya si Fleo at sinabing hindi niya kailangang makisama kung ayaw niya. Sinabi niya na si Gao ay maaaring manirahan kahit saan at ang tunay na dahilan kung bakit siya narito ay dahil natatakot siya sa maaaring gawin ni Sui laban sa kanila. Tumingin din si Riz sa kanya at binanggit na hindi siya walang silbi dahil siya ang nagturo sa kanya kung paano gumawa ng cookies habang inaabot ito sa kanya. Kinabukasan ay lumapit si Bali sa mga demonyo at sinabi sa kanila na mananatili siya kasama nila, ngunit habang binabantayan sila at kung sasaktan nila ang isang tao ay hindi niya sila mapapatawad kailanman.
Natawa si Gao habang tinutokso siya ni Almana dahil natakot siya kay Gao noon, ngunit sumagot si Bali na natalo si Almana kay Fleo ng 2 beses at lumapit si Gao sa kanya at inabot ang kamay para makipagkamay, pero tumanggi si Bali at sinabing gagawin niya ito kapag nagtiwala na siya sa kanya at sa ganoon ay umalis siya papunta sa kagubatan para mangaso sa araw na iyon. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.